Kabanata 181. Ang alkalde, sina Jun at iba pa ay sabay-sabay na humakbang pasulong. Lito ang pangalan mo, tama ba? Hindi ko lang talaga namalayan na napakalakas mo sa murang edad. Kawalang galang at kawalang galang. Hinawakan ni Mayor Zhang ang kamay ni Lito na may sobrang excited na ekspresyon. Binobola mo ako. Ngumiti si Lito at mahinhin na sinabi. Kuya, kumusta ka? Sino ang magliligtas sa kapatid ko? Lumuhad si Mrs. Wazo sa tabi ni NC, umiiyak na may luha sa buong mukha. Lahat ay tumingin sa kanya ng may simpatiya. Hayaan mo akong tingnan. Panay ang lakad ni Lito, tumingkayad, at pinagmasdang mabuti ang katawan ni NC. Ikaw, marunong ka ba talaga magpagaling ng mga sakit? Please save my senior brother. Kinagat ni Mrs. Wazo ang kanyang buong ibabang labi, ang mga luha ay nakasabit sa kanyang mga pilikmata, at tumingin siya kay Lito ng may pananabik. Siya ay nakadamit ngunit malapit na itong mahayag, at ang kanyang dibdib ay napakababa. Mula sa anggulo ni Lito, nakikita niya ang isang malaking puting nyebe at nakakaakit na tanawin. Bilang isang bagong dugong binata, na nahaharap sa mature na toksong ito, nag-init ang katawan ni Lito, mabilis siyang umiwas ng tingin, at nagkunwaring umubo ng ilang beses. Kahit masakit sa puso, may kislap pa rin ng pag-asa. Let me give it a try. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, itinatago ang kahihiyan sa kanyang mukha. Naglabas siya ng pilak na karayom, tinusok ito sa puso ni NC, nag-inject ng totoong enerhiya, at pinrotektahan ang mga ugat ng puso niya. Sa loob ng kalahating minuto, naging steady na ang paghinga ni NC at naging malarosas ang mukha. Huminga ng mahabang hininga si Lito at pinunasan ang pawis sa kanyang noo, na iligtas na ang buhay ko, at kung babalik ako para gumaling sa loob ng isang buwan, halos gumaling ako. Salamat, maliit na kapatid. Tuwang-tuwa si Mrs. Wazo kaya niyakap niya si Lito. Siya ay may maganda at matambok na figure, nakausli pasulong at paatras, at ang kanyang balat ay maputi, makinis at malambot. Ibinaw ni Lito ang kanyang ulo sa lambot, tumibok ang kanyang utak, at halos tumalsik ang kanyang nosebleed. Naku, pasensya na, excited lang ako. Napagtanto ni Mrs. Wazo na nawalan siya ng katinoan, at dalawang pamumula ang lumitaw sa kanyang mga pisngi, na lubhang kaakit-akit. Mula sa gilid ay narinig ang tunog ng ilang mga tao na lumulunok ng kanilang laway, na inggit kay Lito. Matapos tuluyang makatakas mula sa mga kamay ni Mrs. Wazo, sinabi ni Lito kay Mayor Zhang, ang bundok Yangtze ay hindi mapayapa kamakailan, at mayroon itong hindi mapaghihiwalay na relasyon sa Yanbo Lake sa harap natin. Little brother, please tell me. Mabilis na sabi ni Mayor Zhang. Sa totoo lang, ang bundok Yangtze na ito ay isang espiritual na ugat. Ngayong nadumihan na ang espiritual na ugat, naapektuhan nito ang swerte ng buong lungsod ng Badok, at nagdulot ito ng maraming kaguluhan. Nagsinungaling si Lito at hindi sinabi ang tungkol sa dragon. Ito ba talaga ang sanhi ng polusyon na ito? Nagulat si Mayor Zhang at tumingin sa madilim na Yanbo Lake. Bueno, ginagarantiyahan ko sa aking buhay na kapag nalutas na ang polusyon, maibabalik ng Badok City ang dating kapayapaan nito. Itinuwid ni Lito ang kanyang dibdib at may kumpiyansang sinabi. Hey! To tell you the truth, ang polusyon dito ay hindi madaling harapin kahit na lumapit ako. Napabuntong hininga si Mayor Zhang sa pagkabalisa. Sinabi niya kay Lito na ang lahat ng ito ay ginawa ng isang multinational pharmaceutical company na tinatawag na Renua. Napakalalim ng background ng kumpanyang ito, at kahit na si Mayor Zhang ay ilang beses na humarap, ngunit nabigong lutisin ang problema sa polusyon. Matapos marinig ito, sumimangot si Lito at nag-isip sandali. Mayor Zhang, kung mapagkakatiwalaan mo ako, haharapin ko ang bagay na ito. Matigas niyang sabi. Malamig na ngumuso si Ming Cheng, hindi nalutas ni Mayor Zhang ang problema kahit na humakbang siya pasulong, sino ka sa tingin mo? Lumapit si Jun at sinabing, si Lito ay isang kalmadong tao, hindi siya basta-basta magyayabang, nagtitiwala ako sa kanya. Tumango rin si Feng Wei. Okay, pagkatapos ay itatalaga kita bilang kinatawan ng alkalde upang harapin ang polusyon ng Yanbo Lake, at hihilingin ko sa sekretarya na bumalangkas ng dokumento sa pagbalik ko. Matapos ang ilang pag-iisip, mariing tumango si Mayor Zhang. Nagdilim ang mukha ni Ming Cheng, itong si Lito ay palaging nasa limelight, na talagang nagpalungkot sa kanya. Sa susunod na makakita ng pagkakataon, siguraduhing bigyan siya ng kulay at tingnan. Kuya Lito, mayroon ka bang paraan upang malutas ang hamog na ito? Si Jun ay may malungkot na mukha. Madali lang ito. Tumango si Lito, lumapit sa lawa, at tahimik na binibigkas ang formula. Sa katunayan, noong una siyang pumasok sa bundok, napagtanto niya na hindi madilim ang ulap, ito ay isang paraan lamang para maprotektahan ang dragon na pinangalanan niyang Ling Jiao sa kanyang sarili.
Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang puting ambon. Diyos talaga si Little Brother. Hindi napigilan ni Mayor Zhang na humanga, at ang mga mata ng ibang tao ay puno rin ng hindi paniniwala. Ang puting ambon ay nawala, at ang grupo ay tuluyang umalis sa Yangtze Mountain ng maayos. Kinaumagahan, ipinadala ng kalihim ni Mayor Zhang ang mga dokumento ng appointment sa tahanan ni Lito. Nakuha ni Lito ang mga dokumento at dumiretso sa Reynaldo Pharmaceutical Company. Pagdating niya sa entrance ng kumpanya, isang sasakyan ng pulis ang pumipipreno at tumawid sa harap ni Lito. Kung hindi nag-react agad si Lito, baka nabangga niya ito. Bumukas ang pinto ng kotse, at unang bumukas ang isang mahabang binti na puti nyebe. Diretso ang tingin sa kanya ng security guard sa pinto. Kaagad pagkatapos, isang magandang pulis na naka-uniforme ng pulis ang lumitaw sa harap ni Lito. Bakit ikaw na naman? Tumingin si Lito kay Meiki Shen at sinabing nagtataka, hindi niya inaasahan na makikilala siya dito. Hindi pa kita tinatanong. Bakit kung saan-saan kita makikita? Hindi mo naman ako sinusundan di ba? Kahinahinalang sabi ni Meiki. Ikaw. Tiningnan siya ni Lito pataas at pababa, pagkatapos ay umiling sa disgust, hindi interesado. Ano ba? Anong klaseng pangitain meron ka? Isa akong kinikilalang policewoman sa Badoc City. Kinurot ni Meiki ang baywang at galit na sinabi. May gagawin ako, bye. Walang oras si Lito para kausapin siya, at naglakad patungo sa gusali ng Reynaldo Company. Bastos. Hindi naman gentleman. Galit na ipinadyak ni Meiki ang kanyang mga paa, at sumunod sa gusali. Mr. Argel, ito po ang General Manager's office, please come in. Dinala ng sekretarya si Lito sa pintuan ng opisina ng General Manager, binuksan ang pinto, at may isang magandang babae na nakaupo sa sofa, na kilala ni Lito. Nagulat si Wei Jin nang makita niya si Lito, ikaw ang kinatawan ng mayor. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tiningnan ang appointment document na dala muli ni Lito. Medyo natahimik si Lito, nang makita ang kanyang reaksyon, tila kakaiba na siya ang kinatawan ng alkalde. Si Yue ay nakasuot ng puting profesional na kasuotan, na may meisla na suit sa itaas at isang maikling palda na may balakang sa ibaba. Ang kanyang dalawang tuwid na mahabang binti ay nababalot ng itim na medyas na sexy at mapang-akit. Hindi napigilan ni Lito na tumingin muli. Makiupo ka. Binigyan siya ni Yue ng masamang tingin, at inutusan ng sekretarya na buhusan siya ng tsaa. Hindi ko kailangang uminom ng tsaa, ang layunin ko ay upang malutas ang problema sa polusyon. Mukhang seryoso si Lito. Then I advise you to go back now, I can't give you the answer to this question. Mukhang malamig si Yue. Lumalabas na ang Reynolds Pharmaceuticals ay isang joint venture, at ang King's Pharmaceuticals ay mayroon lamang napakaliit na porsyento nito, na may napakakaunting sinasabi. Ang tunay na pangunahing shareholder ay ang Reynolds Group mula sa Estados Unidos. Nagkataon lang na dumating si Miss Catherine, ang tagapagmana ng Reynolds Group, sa Badoc City ilang araw na ang nakakaraan at hindi pa umaalis. Maaari mong sabihin sa kanya kapag dumating siya mamaya. Napangiti si Yue, malamig ang ugali niya, pero payo ko wag kang masyadong umasa, matapang na babae si Catherine, hindi mo siya kakayanin. Habang nagsasalita siya ay may malakas na ingay sa labas. Nagkatinginan sina Lito at Yue, tumayo at naglakad palabas. Sa corridor, nakikipagtalo si Meiki sa isang blonde na dayuhang babae. Hindi napigilan ni Lito na lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang blonde na babaeng ito ay kasing ganda ng isang Hollywood star noong nakaraang siglo, na may blonde na buhok at asul na mga mata, nakataas ang kilay at mapupulang labi, nakausli na figure at napakaranggal na ugali. Ikaw babae, bakit ang hindi mo makatwiran? Akala mo banyaga ka, kaya hindi ka makasunod sa mga batas at regulasyon. Galit na sabi ni Meiki. Oh, you mean that in that traffic accident, I just bumped to someone accidentally. Tsaka binigay ko na yung nasugatan ng kalahating milyon. Hindi pa ba sapat yon? Ang blonde na babae ay mukhang mayabang, at kumuha ng isang tseke, kung sa tingin mo ay masyadong maliit, mayroon pa ring kalahating milyon dito, mangyaring ibigay ito sa taong nasugatan. Ang kanyang Mandarin ay napaka-standard na kahit si Lito ay nakaramdam ng hiya. Ang sarap magkaroon ng dalawang barya. Hindi pera ang gusto ng mga tao, kundi ang paghingi mo ng tawad. Ibinalik ni Meiki ang tseke sa blonde. Sorry, I don't have time to apologize, mahal ang oras ko at hindi mo kayang sayangin. Tinaas ng blonde ang kanyang balingkinitang kilay, tumalikod at umalis. Bawal kang umalis. Sumama ka sa akin at humingi ng tawad. Hinabol siya ni Meiki at pinilipit ang braso ng blonde na babae pabalik, sinusubukang makuha siya. Miss.
Sa gilid, dalawang matangkad na gringo ang gustong lumapit para tumulong, ngunit nang makitang pulis ang kabilang partido, hindi sila nang ahas na gawin ito ng direkta. Nang makita na ang dalawang babae ay nagsimulang magkamot ng mukha at mapunit ang kanilang buhok, agad na sumugod si Lito at marahang kinurot sa isang lugar sa likod ng kanilang mga leeg. Ah! Ang dalawa ay bulalas ng may kalokohan, pakiramdam na manhid ang buong katawan at hindi magamit ang anumang lakas. Pinaghiwalay silang dalawa ni Lito, umiling-iling na walang magawa, isa talaga itong bundok na hindi kayang tumanggap ng dalawang tigre. Miss, okay ka lang ba? Agad namang humakbang ang foreign bodyguard at inalalayan ang blonde. Ikaw si Catherine. Nakita ni Lito ang larawan sa opisina ngayon lang, at talagang kinumpirma niya ito. Sino ka? Isa pa, marunong ka bang mangkulam? Bakit biglang nawala ng lakas ang katawan ko? Hinaplos ni Catherine ang likod ng kanyang leeg, ang kanyang asul na mga mata ay nakatitig kay Lito na mapagbantay. Kabanata 182. Hindi witchcraft ang local medicine. Narinig mo na ba ang acupuncture points? Pinindot ko lang iyong acupuncture points. Nagkibit balikat si Lito at casual na sinabi. Acu points. Local medicine. Kinagat ni Catherine ang kanyang mga labi, puno ng pandidiri ang mukha, kasinungalingan lang. Hoy, dayuhang halimaw. Bakit mo nasabi na kasinungalingan ang local medicine namin? Galit na sabi ni Makey. Hindi ba? Natutunan ko ang tungkol sa tradisyonal na gamot. Ang mga meridian, yin at yang ay pawang mahiwaga at mahiwagang mga bagay. Walang katotohanang argumento. Itinaas ni Catherine ang kanyang maselang matulis na baba at proud na sabi. Kawalang kalaman. Inilagay ni Makey ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at ngumuso. Yue, kaibigan mo ba ito? Hindi ko ine-expect na may ganyan kapalaki senggit na kaibigan. Malamig na sinulyapan ni Catherine si Lito. Umiling si Yue, bumulong sa tenga ni Catherine, at sinabi sa kanya kung bakit dumating si Lito. Nanlamig ang mga mata ni Catherine sa isang iglap, at tumingin siya kay Lito na may hindi magiliw na ekspresyon, Mr. Argel, kung pumunta ka rito para sa polusyon, mangyaring umalis, ang aming pharmaceutical factory ay hindi maaaring tumigil sa pagtatrabaho. Bakit? Hindi ba't nag-aangkin na kayo ay matuwid? Dahil lamang sa inyong pagawaan ng mga gamot, ilang malinaw na ilog ang naging lusek ng mabahong tubig, at lahat ng mga nilalang na nasa loob nito ay namatay. Sumimangot si Lito, at naging seryoso ang kanyang tono. Natigilan ang ekspresyon ni Catherine, at saglit na nanlabo ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Miss Catherine, hindi maganda, biglang nagkasakit ang tatay mo at nasa kritikal na kondisyon. Bakas na balisa ang boses sa telepono. Ano ba? Pupunta ako dyan agad. Nagbago ang mukha ni Catherine, at pagkatapos ay tumingin siya kay Lito, hindi mo pipigilan ang pabrika ng parmasyutiko, kung gusto mong malaman ang dahilan, sumama ka sa akin. Sasama din ako. Pinadyak ni Makey ang kanyang mga paa at sumunod. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Catherine, Lito, Makey at iba pa sa isang high-end na pribadong ospital. Sa daan, sinabi ni Catherine kay Lito na ang kanyang ama ay dumaranas ng progresibong frostbite, na umabot na sa isang napakaseryosong yugto. Ang dahilan kung bakit siya namuhunan sa kumpanya ng parmasyutiko na ito ay upang bumuo ng isang gamot na maaaring gamutin ang ALS. Sa ospital, nagmamadaling pumasok si Catherine sa ward. Mike, kumusta ang tatay ko? Lumapit ang isang matangkad, gwapo, blonde na dayuhang lalaki at umiling kay Catherine. I'm sorry, Catherine. Nakahiga sa kama ng ospital ang isang dayuhang lalaki sa edad na 50, na dumaranas ng matinding pagkasayang ng kalamnan. Puno ng tubo ang kanyang katawan, nakabuka ang bibig, at humihinga, parang anumang oras ay masusuffocate. Hindi, walang pwedeng mangyari sa tatay ko. Namumula ang mga mata ni Catherine at nakakaawa. Mike pressed her shoulder, the medical condition here are too poor. If it were in the United States, Mr. Reynolds could still live for at least a month, but now, I'm afraid there are only 2 days left. Sa oras na ito, mabilis na pumasok ang isang lalaki na nasa edad 60s, na sinundan ng isang grupo ng mga doktor at nurse. Nang makitang may paparating, sumigaw si Catherine, sinasabi ko sa iyo, kung may problema sa iyo ang tatay ko, hindi na magbubukas muli ang iyong ospital. Miss Catherine, ang ALS ay isang world-class na medikal na problema, at masyado mo kaming pinapahiya. Mukhang nahihiya si Dean Zhao. Wala akong pakialam, kailangan mong patatagin ang kalagayan ng aking ama, kung hindi ay sarado ang iyong ospital, ako ang gagawa. Sabi ni Catherine na may malamig na mukha. Pinagpapawisan si Dean Zhao, at tumingin sa punong manggagamot sa likod niya na parang humihingi ng tulong, ngunit walang nang ahas na tumayo.
Catherine, bakit hindi mo subukan ang aming pinakabagong gamot? Maraming mga eksperimento ang nagpatunay na ito ay may magandang epekto sa pagbabawal sa ALS. Inilabas ni Mike ang isang maliit na brown na bote ng tableta. Mabuti. Walang choice si Catherine kundi ang tumango. Binuksan ni Mike ang bote ng gamot, nagbuhos ng puting tableta, at ipapainom na sana ito ng pasyente. Teka, pwede ko bang tingnan itong gamot? Biglang tumayo si Lito. Doktor ka ba? Kumunat ang noo ni Catherine. Ako ay isang local medicine practitioner. Totoong sinabi ni Lito. Hindi ako naniniwala sa local medicine, at ito ay western medicine, kaya walang kwenta kung titingnan mo. Walang pakialam na sagot ni Catherine. With all due respect, hindi ililigtas ng gamot na ito ang tatay mo, magpapaantala lang ito ng oras at lalong magpapakritikal sa sitwasyon ng tatay mo. Lubhang hindi nasisiyahan si Lito sa saloobin ni Catherine, ngunit para sa kanya, ang pagliligtas ng mga buhay ay ang pangunahing prioridad. Nang marinig ito, biglang nagdilim ang ekspresyon ng lalaking nagngangalang Mike. Sir, ang gamot na ito ay binuo ng 10 nangungunang mananaliksik. Kino-question mo ba ang aming mga profesional na pamantayan? I'm not questioning. I'm reminding you. If you don't believe it, forget it. Nagkibit balikat si Lito, na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi pinansin ni Catherine si Lito at pinainom agad ng gamot ang kanyang ama. Tumagal ng 10 minuto bago magkabisa ang gamot, at ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Mr. Renault. Lalo na si Catherine, tense ang buong katawan, magkadikit ang mga kamay, at puno ng anticipation ang asul niyang mga mata. Umiling si Lito at tahimik na bumantong hininga. Sinundot ni Makey si Lito, Hoy, local medicine ka ba talaga? Tumango si Lito at magsasalita na sana nang marinig niya ang pagsigaw ng nurse, nagsimula nang maging matatag ang paghinga ng pasyente. Bumantong hininga si Dean Zhao at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Tuwang-tuwa si Catherine at tumingin kay Mike. Salamat, Mike, iniligtas mo ang aking ama. Catherine, masyado kang mabait. Ngumiti si Mike at tumingin kay Catherine ng may pagkabigla, ngunit si Catherine ay masyadong nasasabik upang mapansin. Mr. Argel, hindi naman tumpak ang sinabi mo. Mukhang sinungaling ka katulad ng mga local medicine practitioners. Tiningnan ni Mike si Lito na may kasiyahan, ang kanyang ngiti ay puno ng paghamak. Ipinagmamalaki ni Catherine, ang gamot sa kanluran ay ang pinakasiyentipikong paraan upang pagalingin ang mga sakit at iligtas ang mga buhay. Ito ang sentido komun na kinikilala sa buong mundo. Pagkatapos noon, sumulyap siya kay Makey. Nakipag-away si Makey kay Catherine dahil sa local medicine noon, ngunit ngayon ay nalulumbay siya at nagsimulang magduda sa sarili. Hindi kaya ang local medicine ay na-overwhelm ng western medicine. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang instrumento ay biglang naglabas ng isang piercing alarm. Sumigaw ang nurse, ang kondisyon ng pasyente ay lumala, ang paghinga ay nahihirapan, at ang tibok ng puso ay patuloy na humihina. Ano, paano nangyari ito? Nagbago ang mukha ni Mike, at dali-dali siyang pumunta sa hospital bed para tingnan ang mismong datos sa instrumento. Bamuka ang bibig ni Mr. Renault, kulay ube ang mukha dahil hindi siya makahinga, at malapit na siyang mamatay. Tatay, Mike, ano bang problema ng tatay ko, bakit mas seryoso ito kaysa dati? Tinakpan ni Catherine ang bibig at hindi napigil ang umiyak. Ako, hindi ko rin alam. Medyo natarante si Mike, namumutla ang mukha. Ngumuso si Makey, matagal ka nang binalaan ni Lito, ngunit hindi ka nakinig. Noon lang naisip ni Catherine si Lito, at tinignan siya ng mataimtim, maliligtas mo ba talaga ang aking ama? Oo, pero local medicine ang gagamitin ko, baka hindi mo gusto. Si Lito ay mukhang walang pakialam. Natigilan sina Catherine at Mike, alam nilang galit siya sa dati nilang ugali. Dahil may paraan itong kapatid, subukan niya, baka may milagrong mangyari. Mabilis na sinabi ni Dean Zhao, na may isa pang pagkalkula sa isip, kung ang pasyente ay namatay sa ilalim ng mga kamay ni Lito, kung gayon maaari niyang ilagay ang lahat ng responsibilidad sa ulo ni Lito, upang maiwasan ang pagdurusa ng ospital. Mr. Argel, I'm sorry for my previous attitude. Kung may paraan ka, pakitreat mo ang tatay ko. Iniyuko ni Catherine ang kanyang ulo at nag-aatubili na humingi ng tawad. Catherine, gusto mo ba talagang gumamit ng tradisyonal na local medicine? Lahat sila ay mapanlin lang. Nawala ng boses si Mike. Umiling si Catherine, hindi ako naniniwala sa local medicine, pero ito na ang huling pagkakataon, kailangan kong subukan. Okay, pero may sasabihin muna ako, pag napagaling ko ang tatay mo, ipapasara mo ang pharmaceutical company. May ideya, sinabi ni Lito kay Catherine. Cure. Masyado kang mayabang.
Kahit na dumating ang mga nangungunang neurologist sa mundo, imposibleng gamutin ang ALS. Galit na sabi ni Mike, buong paniniwalang si Lito ay isang malaking sinungaling, Catherine, huwag kang magtiwala sa kanya. I'm sorry Mike, wala akong choice. Umiling si Catherine at sinabi kay Lito, okay, ipinapangako ko sa iyo, ngunit kung may mangyari sa aking ama, hinding-hindi kita pakakawalan. Kabanata 183. Masyado ka nang lumayo. Ang iyong ama ay namamatay. Kahit na hindi mo siya mailigtas, wala itong kinalaman kay Lito. Bakit hindi mo siya palayain? Kinurot ni Makey ang kanyang baywang, hindi niya maintindihan ang banyagang babaeng ito, at nakalimutan pa niya ang mga hinaing kay Lito. Kung masyado kang magsalita, ipapatapon kita sa mga bodyguard. Malamig na tiningnan ni Catherine si Makey. Titingnan ko kung sino ang maglalakas loob na umalis ako. Hindi siya nagsalita, tinakpan ni Lito ang kanyang bibig. Munting tiya, mangyaring huwag magsalita ng ilang salita, ito ay mahalaga upang iligtas ang mga tao. Gaya ng sinabi ni Lito, sinulyapan niya ang mga dayuhang bodyguard na handang umatake. Nguso. Malamig na sumangot si Makey, tinitigan si Catherine, at tumabi. Tuloy-tuloy na lumapit si Lito sa kama ng ospital, kumuha ng isang manipis na pilak na karayom, at itinutok ito sa mga baga ng matanda. Sandali lang, hindi mo ididikit ang bagay na ito sa katawan ng tatay ko ha. Mukhang hindi makapaniwala si Catherine. Oo. Ito ay acupuncture at moxibustion na naipasa sa loob ng libu-libong taon sa shaman, at nakakapagpagaling ito ng mga sakit. Casual na sagot ni Lito. Hindi ka ba nanggugulo? Wala pa akong nakitang karayom na makakapagpagaling ng sakit. Sabik na sabi ni Catherine. Malungkot ang mukha ni Lito, at sinabi niya sa malamig na boses, Miss Catherine, gaya nga ng kasabihan, walang duda sa pag-empleyo ng mga tao. Dahil hiniling mo sa akin na gamutin ang sakit ng iyong ama, mangyaring magtiwala sa akin. Kung iniistorbo mo ako muli, maaari kang kumuha ng isa pang titingin. Matapos tanungin ng 3 beses at 4 na beses ni Catherine, matagal nang nabalisa si Lito. Okay, wala akong sasabihin. Nag-alinlangan si Catherine, at sa wakas ay nagpa siya. Pagkatapos huminahon si Lito, idinikit ang pilak na karayom sa acupuncture point, at palihim na nag-inject ng totoong enerhiya. Wala pang 10 segundo, naging stable na ang paghinga ng pasyente at tila hindi na gaanong mabigat. Hindi ka panipaniwala. Paano ito posible? Tinakpan ni Catherine ang bibig, nanlaki ang mga mata. Si Mike, na may hitsura ng pang-aalipusta, sa sandaling ito, ang hitsura ng paghamak sa kanyang mukha ay nawala, at ito ay puno ng hindi paniniwala. 10 segundo, ang bilis ng paggana nito ay isang himala lang. Hindi niya maiwasang humanga. Si Din Zhao at ang mga doktor ay lubos ding nabigla. Lahat sila ay tumingin kay Lito na para bang nakatingin sila sa isang halimaw. Hindi narinig ni Lito ang pagkabigla ng mga taong ito, at ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon sa kanyang mga daliri. Pagkatapos ay tinusok niya ang isang karayom sa puso ng pasyente, at dahan-daang nag-iniksyon ng totoong enerhiya upang buksan ang nakaharang na mga daluyan ng dugo. Nang matapos ang lahat ng ito, nagpakawala siya ng mahabang hininga, okay. Sa kama ng ospital, ang kutis ni Ginoong Renault ay nagbago mula sa malabnaw tungo sa malarosas at malusog. Namilog ang mga talukap niya at iminulat niya ang kanyang mga mata. Tatay, gising ka na. Naramdaman ni Catherine na siya ay nananaginip, at sumugod ng hindi makapaniwala, hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Mr. Argel. Mabilis na naglakad si Mike patungo kay Lito, at tuwang-tuwang sinabi, hindi ka panipaniwala. 2 karayom ang nakakapagpagaling ng ALS. Isa lamang itong medikal na himala. Paano mo siya napagaling? Medyo natahimik si Lito. Ang dayuhan na ito ay labis na hinamak ang gamot noon, at ngayon ay labis na niya itong sinasamba. Prangka talaga siya. Ang isang nakatagong daluyan ng dugo sa kanyang puso ay naharang, na nakakaapekto sa sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang dugo ay ang esensya ng katawan ng tao. Ang dugo ay hindi dumadaloy sa mga paa, na nagreresulta sa pagkasayang ng mga paa, at ang dugo ay hindi dumadaloy sa mga kalamnan sa paghinga, at ang pasyente ay mahihirapang huminga. Ginamit ko lang ang pilak na karayom para tanggalin ang bar sa lugar, at nalutas ang problema. Matyaga niyang paliwanag. Kaya nga hindi ko pa nakita ang mga bagay na ito sa Western medicine, at marami talaga akong natutunan ngayon. Hinangaan ni Mike, at tumingin kay Lito ng may paggalang sa kanyang mga mata. Kaagad, tumingin ulit siya kay Din Zhao at sa iba pa, mayroon kang napakahimala na local medicine na doktor sa shaman, sayang at hindi mo ito pinag-aralan.
Si Din Zhao at ang iba ay namutla at namula, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa oras na ito, tumingin si Ginoong Renault kay Lito, "Binata, iniligtas mo ako, salamat. Wala lang, doktor ako, at trabaho ko ang magligtas ng buhay at magpagaling ng mga sugatan." Bahagyang ngumiti si Lito, "Mahina pa rin ang iyong katawan at kailangan mong magpahinga sandali. Magre-resete ako ng 2 race 8 para sa iyo upang mapangalagaan at masustansya ang dugo. Kung kukunin mo ang mga ito sa oras, ang iyong mga atrophied na kalamnan ay gagaling sa loob ng 1 buwan. Ibig mong sabihin, pwedeng bumalik ang mga kamay at paa ko sa dati." Biglang nanlaki ang mga mata ni Mr. Renault, at medyo namamaos ang boses niya sa excitement. Tumango si Lito at nagtanong, "Mayroon ka bang panulat at papel?" Si Din Zhao ay hindi nang ahas na maging pabaya, at mabilis na humiling sa isang tao na pumunta sa opisina upang magdala ng panulat at papel. Isinulat ni Lito ang 2 race 8 at iniabot kay Catherine. Ayon dito, pumunta sa tradisyonal na tindahan ng gamot upang kunin ang gamot, pakuluan ito sa isang decoction, at inumin ito tuwing umaga at gabi. Wala nang pagdududa si Catherine kay Lito. Bagamat siya ay nabigla pa, si Lito ay kalmado at may kumpiyansa, na naging dahilan ng kanyang buong tiwala. "Mr. Argel, maraming salamat. Ano ang gusto mo? Mapasyahan kita, pera man o real estate?" Sincere siya. "I'm not interested in this, as long as naaalala mo ang dating pangako." Bahagyang ngumiti si Lito. Nagulat si Catherine, ngunit pagkatapos ay naunawaan niya, at tumango ng mariin, "Gagawin ko ang sasabihin ko." Agad niyang inilabas ang kanyang cellphone at ipinarating ang order. "Hey, Yue? Napagpasyahan ko na mula ngayon, ang sangay ng badok ng Reynolds Pharmaceutical Company ay isasara, at sisimulan mo na itong gawin kaagad." "Ano, niloloko mo ba ako?" Sa kabilang dulo ng telepono, biglang tumayo si Yue mula sa kanyang upuan, puno ng pagkabigla ang kanyang magandang mukha. "Ayokong ulitin ang parehong pangungusap sa pangalawang pagkakataon." Malamig at pilit na sabi ni Catherine sa kawalang awang ibinaba ang telepono. Itinaas niya ang kanyang nagyayelong asul na mga mata at tumingin kay Lito, "Tatanggalin ko ang lahat ng maruming linya ng produksyon sa pabrika ng parmasyutiko, at itatago lamang ang mga hindi maruming bahagi. Nasiyahan ka ba sa paggamot na ito?" Umiling si Lito, "At saka, kailangan mong humingi ng tawad sa taong nakabangga mo ngayon." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat sina Catherine at Makey. "Huwag kang masyadong lalayo." Sinulyapan ni Catherine si Makey, at sinabi kay Lito na nagtatampo. "Bahala ka kung gusto mo o hindi, pero kung tatanggi ka, kung may problema ang tatay mo sa hinaharap, huwag kang lumapit sa akin." Sabi ni Lito na may pilyong ngiti. "Naglakas loob ka bang takutin ako?" Bahagyang kumunat ang noo ni Catherine, nanlamig ang mga mata. Siya ang tagapagmana ng Renault Group, at hinanap ng lahat mula pa noong bata pa siya. Walang sino mang lalaki ang nang-ahas na banta siya ng direkta. Nagkibit balikat si Lito, na may ekspresyon ng oo, "Pinagbabantaan kita, ngunit anong magagawa mo sa akin?" Kinagat ang kanyang malarosas na labi, paulit-ulit na pinipigilan ni Catherine ang galit sa kanyang dibdib. Bilang tagapagmana ng isang malaking grupo, nakatanggap siya ng mahigpit na pagsasanay mula noong bata pa siya, kung paano manatiling makatwiran at gumawa ng mga pagpipilian na magpapalaki sa kanyang mga benepisyo. "Okay, I promise you. Go apologize to that person, wala naman dapat ibang hinihingi, di ba?" Inip siyang tinitigan ni Catherine. "Wala na." Humajejek si Lito, iniisip na ang kagandahan ay isang kagandahan, kahit na siya ay galit, siya ay napakaganda, tulad ng isang manika. Sinabi ni Catherine kay Makey, "Opisyal Shen, pakibigay sa akin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng taong iyon, at ako mismo ang hihingi ng tawad sa kanya mamaya." Matapos ibigay sa kanya ni Makey ang contact information, pumunta si Catherine sa kabilang kwarto at agad na tumawag para humingi ng tawad. Sa sandaling ito, sinundot ni Makey si Lito gamit ang kanyang siko. "Mabuti para sa iyo." Matipid siyang ngumiti, baka sa mukha niya ang kasiyahan. Sa sandaling ito, sina Mike at Mr. Renault ay tumingin kay Lito ng may paggalang. "Binata, alam mo ba na ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang aking mahal na anak na nagpapasakop sa iba?" Namangha si Renault. Hindi naman siya malambot, pero mahal na mahal ka niya. Natatakot siyang ma-accident ka ulit kaya nakikinig siya sa akin. Bahagyang ngumiti si Lito. Natigilan sandali si Mr. Renault, pagkatapos ay tumango ng mariin, magiliw na tinitingnan si Catherine, na may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos noon, nagpaalam si Lito sa lahat, at umalis ng ospital kasama si Makey. Halos tanghali na, at pagkalabas niya ng gusali ay tumunog ang kanyang cellphone. Ito ang tawag ni Joy.
Libre ka ba ngayon? Pinapunta ka ng nanay ko sa bahay ko para kumain. Sabi ni Joy sa mahinahong tono. Naisip ito ni Lito, gayon paman, maaga o huli, bakit hindi na lang ngayon? Sige, pupunta na ako. Kabanata 184. Pagkababa ng telepono, sinabi niya kay Mickey, may oras ka ba? Dalhin mo ako saan? Hindi ako libre. I'm very busy. Simpleng sabi ni Mickey. Hoy, huwag ka kasing walang puso. Kanina lang kita tinulungan. Galit na umungol si Lito habang sinusumpa siya sa kanyang puso. Binuksan ni Mickey ang pinto ng kotse at pinulupot ang kanyang mga labi. Ang daming kalokohan. Sumakay ka na sa kotse. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan sa harap ng bilya ni Joy. Nagpaalam si Lito kay Mickey at pipindutin na sana ang doorbell nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makitang ito ay isang hindi kilalang numero, inisip ni Lito na ito ay isang patalastas at basta-basta itong kinuha. Hello, I'm Mr. Reynolds' personal assistant. He specially asked me to give you a small gift. Hindi ko alam kung saan ipapadala. Dahil ito ay isang maliit na regalo, hindi na kailangang tanggihan ito. Bigla niyang naalala na ito ang unang pagkakataon para sa kanya na bumisita sa bahay ni Joy, ngunit nakalimutan niyang bumili ng ilang prutas at iba pa. Tamang-tama na palitan ito ng regalo ni Ginoong Renault. Sa makatuwid, sinabi niya sa kanya ang address ng pamilya ni Joy. Okay, Mr. Argel. Ihahatid na ang mga gamit sa loob ng kalahating oras. Pakihintay lang sandali. Magalang na sagot ng private assistant. Itinabi ni Lito ang kanyang telepono at pinindot ang doorbell. Lito, pasok ka. Si Mrs. Matir ang nagbukas ng pinto at masigasig na inanyayahan si Lito sa loob ng bahay. Si Yung Matir ay nakaupo sa sofa at nanunood ng balita. Nang makita niya si Lito, hindi na niya ito hinamak gaya ng dati. Magalang niyang sinabi, narito si Lito. Nice to meet you, tito at tita. Nakangiting sinalubong sila ni Lito. Nagluto si auntie ng personal ngayon. 10 minuto na lang magsisimula na ang pagkain. Umakyat ka muna at kausapin si Joy saglit. Ngumiti si Mrs. Matir at itinulak si Lito sa itaas. Hindi naintindihan ni Lito. Wala siyang masyadong masabi kay Joy, ngunit hindi niya mapigilan ang sigasig ni Mrs. Matir, kaya kinailangan niyang umakyat sa itaas. Nang umakyat si Lito, inilibot ni Yong ang kanyang mga mata sa kanyang asawa. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Hindi mo ba masasabi? Bata pa si Lito at promising, at maganda ang kalidad niya. Gusto kong pakasalan niya ang anak natin. Sabi ni Mrs. Matir. Sa aking palagay, si Junzing ay mas magaling. Ang kanyang ama ay isang senior na opisyal, at si Joy ay kasama niya, na lubhang kapakipakinabang sa ating negosyo. Si Lito ay hindi may kukumpara sa kanya. Ngumuso si Yong. Ipapakasal mo ba ang anak mo o ipagbibili mo siya? Titingnan ko kung gaano kagaling si Lito. Kung maglalakas loob ka na magpahangin sa kanya mamaya, hindi kita patatawarin. Medyo nagalit si Mrs. Matir at bumalik sa kusina. Umiling si Yong at bumantong hininga. Ang mga babae ay may mahabang buhok at maikling abot tanaw. Umakyat si Lito. Hindi niya alam kung alin ang kwarto ni Joy, ngunit nang tumingin siya sa paligid, bigla niyang narinig ang boses ni Joy na nagmumula sa isang silid. You don't have to come to me. You've disappointed me too much in the bar. You can't give me a sense of security. So, let's break up. Natigilan si Lito. Makipaghiwalay ba siya kay June? Sa sandaling ito, lumabas si Joy at nakita si Lito, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Nandito ka. Nakagat niya ang labi niya at namula. Nakasuot lamang siya ng puting maikling palda na may laso, na nagpapakita ng malaking bahagi ng kanyang balat na puti nyebe. Napakaikli ng palda, malamang nalampas sa balakang lang. Bagamat walang nararamdaman si Lito para sa kanya, hindi maiwasan ng mga mata nito na titigan siya ng diretso. Sandali lang. Naramdaman ng kanyang nag-aapoy na tingin, namula si Joy at bumalik sa kanyang silid. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpalit na siya ng hindi gaanong lantad na mahabang damit at sinabi kay Lito, pumasok ka. Umubo si Lito at pumasok sa kanyang silid. Tanging bango lang ang naaamoy niya. Narinig mo ba ang usapan namin kanina? Sumulyap si Joy kay Lito at mabilis na ibinaba ang kanyang ulo. Oo, narinig ko. Nadama ni Lito na hindi na kailangang itago ito. Actually, may dalawa nga akong boyfriend, pero ako. Nauutil si Joy, at ang kanyang mukha ay kasing pula ng dugo. Naglakas loob siya at sinabing, hindi ko hinayaang hawakan nila ako. Oh, mahinang sinabi ni Lito, iniisip kung ano ang kinalaman nito sa kanya. Kaya, ikaw. Kinagat ni Joy ang kanyang mga labi, na para bang nahihirapan siyang buksan iyon.
Sa oras na ito, sumigaw si Mrs. Matir sa ibaba, oras na para kumain. Walang ideya si Lito kung ano ang kanyang sasabihin, ngunit nang manatili siya sa kanyang silid, nakaramdam siya ng awkward. Mabilis niyang sabi, "Tere, kain muna tayo." Si Joy ay tila pinanghinaan ng loob. Tumango siya at bumaba kasama si Lito. Naghanda si Mrs. Matir ng isang malaking mesa ng mga pinggan. Uupo pa lang sila, biglang tumunog ang doorbell. "Sino te?" Pumunta si Yong para buksan ang pinto. "Ah, June, bakit ka nandito?" Gulat na sabi ni Yong. "Haha, hindi naman kita iniistorbo ah." Tumawa si Junie. "Hindi totoo yan. Sa bahay lang tayo kumain, para sabay tayong kumain." Magalang na tinanggap ni Yong si June. "Bakit ka nandito?" Pagpasok ni June, nakita niya si Lito at nakasimangot. Naramdaman ni Yong na may mali, kaya mabilis niyang ipinaliwanag, hindi ito ang huling beses na iniligtas niya si Joy, kaya niyaya ko siyang kumain sa bahay. Walang ibang kahulugan. Nang marinig ito, inikot ni Mrs. Matir ang kanyang mga mata kay Yong ng malungkot. "Oh, I see. Gusto ko rin magpasalamat kay Kuya Argel sa pagligtas sa girlfriend ko." Sadyang binigyang diin ni June ang salitang girlfriend. Hindi mapigilan ni Lito na matawa sa kanyang puso. "Forget it. Malapit na akong makipaghiwalay sa'yo at magka-girlfriend. June, maupo ka muna." Hinailan ni Yong si June at umupo sa tabi ni Joy. Umupo si Lito sa kabilang panig ni June. Ang kanyang mga damit ay napakakaraniwan, at ang mga ito ay lahat ng murang damit na nagkakahalaga ng 100 o 200. Si June ay nakasuot ng high-end na suit. Ang gwapo niya. Umupo sila ng magkasama, at ang kaibahan ay napakalakas. "Nga pala, Tio, balita ko mahilig kang mangolekta ng relo, kaya dinalhan kita ng regalo." Naglabas si June ng isang maselang kahon at ibinigay kay Yong. Nang buksan ito ni Yong, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at nakita niya ang isang kumikinang na gintong relo sa loob nito. "Nagpunta ako sa ibang bansa at nakita kong napakaganda ng bagong relo na ito. Akala ko magugustuhan mo, kaya binili ko. Medyo mataas ang presyo, di ba? How can you be so shameless?" Nakangiting sabi ni Yong, habang inilalagay ang relo sa kanyang palso. "Mahigit lang sa 400,000. Wala sa akin yun. Basta, kay Tito." Mayabang na sabi ni June. "Well, not bad. I like it very much. You're so considerate." Si Jang Yong ay patuloy na tumatango at mahal na mahal ang kanyang relo. Sa oras na ito, tumingin si June kay Lito at buong pagmamalaki na sinabi, "Kuya Lito, ito ang unang pagkakataon mo rito. Anong regalo ang ibibigay mo dito?" Nang marinig ito, nanigas ang mukha ni Yong at ng kanyang ina. Alam nilang lahat na pumunta rito si Lito na walang dala. Si Yong ay labis na hindi nasisiyahan kay Lito noon at nadama na siya ay hindi matino. "Sorry, nakalimutan kong magdala ng regalo." Hindi sinubukan ni Lito na itago ang anuman at sinabi ang totoo. Nang marinig ito, puno ng panunuya ang ekspresyon ni June. Si Yong ay sumangot ng malungkot, at lalo siyang hindi nasisiyahan kay Lito. Maya-maya lang ay tumunog na naman ang doorbell. Pumunta si Mrs. Matir para buksan ang pinto. Isang lalaking nakaitim na uniforme ang magalang na nagtanong, "Excuse me, Mr. Lito Argel?" Tumayo si Lito. "Ako nga. Paumanhin kong pinaghintay ka. Ito ay isang bagay na ibinigay sa iyo ni Mr. Renault." Inabot ng lalaki ang isang kahon kay Lito, tumalikod, at umalis. Inilagay ni Lito ang kahon sa harap ni Yong. "I'm sorry for forgetting to bring a gift. I'll give you as a gift." "Haha, sayang naman para bigyan ka ng regalo sa iba." Tinuwanan siya ni June. Si Yong ay labis ding nalungkot. Si Lito na ito ay talagang hindi alam ang mga patakaran. Pero wala siyang masabi alang-alang sa mukha niya kaya malamig ang mukha niyang binuksan ang kahon. Gayunpaman, nang makita niya ang nasa loob, biglang nagbago ang mukha niya. "Ito ba? Isang taya?" Hindi makapaniwalang tumingin siya sa bag. Nanginginig ang mga kamay niya at binuksan ang pakete. Isang magandang limited edition na relo ang lumitaw sa harap ng lahat. Hindi naman, fake lang talaga. Nagbago ang ekspresyon ni June at napangiwi siya. Si Lito ay isang ordinaryong tao lamang. Paano siya makakabili ng napakataas na relo na mas mataas ng isang antas kaysa sa werewolf? Bukod dito, ito ay isang limitadong edisyon na hindi mabibili kahit na gusto ng isa na bilhin ito. Kabanata 185. Si Yong ay sobrang nalilito din habang nakatingin sa kanyang kamay. Ang relo na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000. Paano kaya madaling ibigay ito ni Lito sa kanya? Baka peke talaga. Tunay na tao si Lito. Talagang hindi siya peke.
Hindi gaanong alam ni Mrs. Matir ang tungkol sa mga relo, kaya sinubukan niyang pakinisin ang mga bagay gamit ang isang ngiti. Maaaring hindi iyon ang kaso. Kahit ang pinakamayamang tao sa Badoc City ay hindi basta-basta maibibigay ito sa iba. Ngumuso si June. Humph, I don't think so. At most, it's a high-level imitation. I don't care. It's not shameful enough to take it out. Galit na ibinaba ni Yong ang kanyang relo. Hindi marunong magbasa ng mga relo si Lito, ngunit alam niya na imposibleng bigyan siya ni Mr. Renault ng peke. Tito, kung hindi ka naniniwala sa akin, makakahanap ka ng makakapagpahalaga nito. Matamlay niyang sabi. Biglang may naisip si Mrs. Matir at itinulak si Yong. Hindi ba appraiser sa clock shop si Mr. Zhang next door? Dapat maintindihan niya. Oo, yayain ko siya agad. Agad na kinuha ni Yong ang kanyang cellphone at tinawagan ang kabilang partido. Nagkataon na nasa bahay si Mr. Zhang. Nang marinig niya ang relo ng pagkakakilanlan, tuwang-tuwa siyang tumakbo. Old Matir, anong relo? Tinanong mo pa ako na kilalanin ito. Tanong ng matandang Zhang pagkapasok niya sa pinto. Ito ang limitadong edisyon ng Red Dragon na relo. Bago pa makapagsalita si Yong, sarkastikong sinabi ni June. Ano? Limitadong edisyon ng Red Dragon na relo. Tumigil ang matandang Zhang, tumalikod, at umalis. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang kilalanin iyon. Dapat ay peke. Kakalabas lang ng isang ito noong isang buwan, at 10 tao lang sa mundo. Kahit ang presidente ng ibang bansa ay hindi makakuha. It's not your turn. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Yong at tumingin siya kay Mrs. Matir. Hindi napigilan ni June na magpakita ng mapagmataas na tingin at nagkunwaring nagsabi, dahil nandito si Master Zhang, tingnan natin. Kung hindi susuko ang kapatid na Lito na ito. Masyadong nahiya si Mr. Zhang na tumanggi, kaya kinailangan niyang lumapit at atubili na nagtanong, nasaan ang relo? Hinawakan siya ni Yong at inihagi sa kamay ni Mr. Zhang, malamig na umungol. Nagbaba ang matandang Zhang at bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Matandang Zhang, anong problema? Tanong ni Yong na may tuwid na mukha, na iniisip na ang imitasyon ay napakahirap. Teka, titingnan ko pa. Habang nagsasalita siya, kinuha ni matandang Zhang ang isang magnifying glass mula sa kanyang bulsa at umupo para basahin itong mabuti. Si Yong at ang kanyang asawa ay parehong nalilito. Kinurot ni June ang kanyang mga labi at sumulyap kay Lito. Hindi ka ba mahilig magpakitang gilas? Marami ka nang nawala ng mukha sa pagkakataong ito. Kahit hindi ka magdala ng regalo, hindi na kailangang magdala ng peking relo. Bagay ka talaga. Napabuntong hininga si Joy. Kasing kalmado ng kampana ang ekspresyon ni Lito. Biglang tumayo si matandang Zhang. How is this possible? How is this possible? Hindi ako makapaniwala na may hawak akong limited edition ng Red Dragon na relo sa kamay ko. Dahil sa sobrang excited, nanginginig ang mga kamay niya. Ano? Sabay-sabay na sigaw ni Yong, Mrs. Matir, at June, at puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Kuya Zhang, anong sinabi mo ngayon lang? Sabihin mo ulit. Tuwang-tuwa si Yong kaya paos ang boses niya. Ang matandang Zhang ay mas nasasabik kaysa sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang kamay at sumigaw, ito ay isang tunay na isa. Ito ay mas tunay kaysa sa tunay na ginto. Matandang Matir, ang galing mo talaga. Hindi mo man lang maagaw ang relo sa Pangulo ng Bansa. Bakit ka nandito? Sa wakas ay tinanggap ni Yong ang katotohanan ay totoo. Bukod dito, ito ay isang sobrang limitadong edisyon, at 10 lamang ang magagamit sa mundo. Uy, regalo ng junior na ito. Nakangiting tumingin si Yong kay Lito, at ang kanyang mga mata ay mas matalik kaysa sa pagtingin sa sarili niyang anak. Pinandilatan siya ni Mrs. Matir. Napakasama mo. Sinabi ko sa iyo na si Lito ay isang taos-pusong tao, at hindi ka naniniwala sa akin. Naniniwala ako sa iyo, naniniwala ako sa iyo. Halika, Lito, hayaan mo akong mag-propose ng toast sa iyo. Itinaas ni Yong ang kanyang wine glass gamit ang 2 kamay at nilunok iyon. Napakamahal ng relo na ito. Saan mo nakuha? Kumunat ang noo ni Joy at nagtatakang nagtanong. Ibang tao ang nagbigay nito sa akin. Mahinahong sagot ni Lito. Alam ni Joy na ayaw nang magsalita pa ni Lito. Kahit anong pilit niyang itanong, hindi niya makuha ang sagot, kaya kailangan niyang sumuko. Sa lahat ng tao, ang mukha lang ni June ang pinakamasama, parang patay na abo. Nagngangalit siya at palihim na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Anak, minsan pa, sinampal mo na ako sa mukha. Hindi kita bibitawan. Pagkatapos magatubili na umalis si Ginoong Zhang, maingat na iniligpit ni Yong ang idinagdag na jade. Tungkol naman sa trabahador ni June, diretso siyang hindi pinansin at nilagay sa isang mamantika na kabinet.
Pagkatapos ng insidenteng ito, ang paraan ng pagtingin ni Yong kay Lito ay ganap na naiiba. Ito ay tinatawag na magiliw, mainit-init, at madamdamin. Nagpatuloy siya sa pag-ihaw at pagpulot ng pagkain. Hindi kinaya ni Lito ang ganitong uri ng sigasig. Kumain siya ng ilang subo at sinabing busog na siya. Nag-excuse siya at umalis. Lito, pumunta ka ulit sa susunod. Kumaway si Yong sa kanya mula sa malayo, at maging si Joy ay hindi na nakatiis. Dad, what are you doing? Hindi mo ba siya minamaliit? Binilhan ka lang ng relo. She pouted. Silly girl, anong alam mo? Ito ay hindi kasing simple ng isang relo. Pinaikit ni Yong ang kanyang mga mata at tila siya ay isang karanasan at matalinong tao. Sinabi niya na ang relo ay ibinigay sa kanya ng iba na nangangahulugan na alam niya ang isang malaking shot. Ang pagkakakilanlan ng taong ito ay ganap na isang bagay ng kalikasan, at ang relasyon sa pagitan nilang dalawa ay napakalalim. Kung hindi, ang kabilang partido ay hindi magbibigay sa kanya ng isang napakahalagang regalo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Itong Lito ay hindi simple. Kung pakakasalan ka niya, hindi tayo talo. Tay, ano bang pinagsasabi mo? Namula si Joy at tumakbo sa itaas. Kumain ng kaunti si Lito at maglalakad na sana nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang silver van nang makarating siya sa isang tahimik na daanan. Bumukas ang pinto at lumabas ang 7 o 8 malalakas na lalaki na may dalang kutsilyo. Lito ang pangalan mo, tama ba? May nag-hire sa amin para patayin ka. Isang matipunong lalaki na may peklat sa mukha ang nagwagayway ng kanyang kamay, at ang dulo ng kanyang kutsilyo ay nakatutok ng diretso kay Lito. Ngumiti si Lito, at walang gulat sa kanyang mukha. Let me guess? Junzing ba ang pangalan ng taong gustong mamatay ako? Napansin niyang palaging may itim na luxury car na sumusunod sa kanya. Ang tao sa karwahe ay si Jun. Naninigas ang mukha ng taong may pilat, at ngumuso siya. Huwag kang mag-alala kung sino iyon. Sa bagay, malaki ang ibinayad ng kabilang partido para mawala ka sa mundong ito. Boy, huwag mo kaming sisihin. Masisisi mo lang ang sarili mo sa pagkakasala sa taong hindi dapat. Na-offend mo ba ang isang tao na hindi mo dapat gawin? Bahagyang ngumiti si Lito, at ang kanyang mga mata ay walang pakialam. Alam mo bang nakasakit ka rin ng taong hindi mo dapat sinaktan? Nang marinig ito, nagkatinginan ang ilang malalakas na lalaki at saka humagalpak ng tawa. Boy, bata ka pa, pero ang tapang mong makipag-usap. Tinakpin ng lalaking may peklat ang kanyang tiyan gamit ang kanyang mga kamay at tumawa ng malakas na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang payat na figure ni Lito at nakita niyang mas nakakatuwa ito. Kuya, huwag kang magsalita ng kalokohan sa kanya. Saksakin natin siya at kunin ang pera para makaalis. Mabangis na sabi ng nasa likod ng lalaking may peklat. Kabanata 186. Malamig at walang awa ang mukha ng lalaking may peklat. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, mga kapatid, maging diretso. Pinalibutan ng 7 sa kanila si Lito na parang pader. 20 metro ang layo, sa loob ng isang itim na luxury car, tinitigan ni Jun ang eksenang ito ng may malamig na ngiti. Lito, kapag namatay ka, tingnan natin kung paano ka lumaban sa akin. Sinulyapan ni Lito ang mga tao sa paligid niya at malamig na sinabi, lahat, maganda ang mood ko ngayon. Ayokong pumatay ng sinuman. Lumuhad ngayon at humingi ng awa. Maaari kong isaalang-alang na palayain ko kayo. How dare you insult me? Kumaway ang lalaking may galo sa kanyang mga tauhan. Sige, putulin mo muna ang mga braso niya. Tignan natin kung gaano siya magiging mayabang. Itinaas ng 7 lalaki ang kanilang mga kutsilyo, tinutukan ang balikat ni Lito, at sumugod. Umiling si Lito at sinabi sa sarili, dahil nililigawan mo si kamatayan, kung gayon huwag mo akong sisihin. Nang makitang mahihiwa na si Lito, si Jun, na nasa hindi kalayuan, ay nagpakita ng nasa sabik na ekspresyon. Biglang, sa ilang kadahilanan, ang mga malalakas na lalaki ay lumipad lahat at nahulog sa lupa. Nagulat ang lalaking may peklat at pinaikit ang mga mata sa hindi makapaniwala. Imposible yan. Paano matatalo ng sino man ang 7 tao sa isang iglap? Putulin mo ang mga braso ko, tama ba? Sa isang masasamang ngiti at isang mabangis na tingin sa kanyang mga mata, si Lito ay lumakad papunta sa isang malakas na lalaki sa lupa, hinawakan ang kanyang braso, at pinilipit ito ng husto. Basag. Nagkaroon ng malutong na tunog ng mga buto na nabali. Sa isa pang paghila, ang kanyang mga kalamnan at meridian ay napunit, na naiwan lamang ng isang manipis na layer ng balat. Masyadong mabilis ang lahat. Nang mag-react ang malakas na lalaki, nabali ang braso nito. Isang braso lang. Magtipid ka ng lakas at sumigaw ka mamaya.
Ngumisi si Lito at pagkatapos ay pinilipit ang kanyang kabilang braso sa parehong paraan. Ah! Sobrang sakit. Ang matipunong lalaki ay nagpakawala ng nakakadugo na hiyaw, at sa ilang saglit, siya ay nahimatay. Mapatla ang mga mukha ng iba pang malalakas na lalaki at nanginginig ang kanilang mga katawan. Si Lito ay parang isang nakamamatay, hindi pinababayaan ang isa sa kanila. Sa loob ng 2 minuto, lahat ng mga braso ng 7 tao ay nabali. Ang ilan ay umiyak ng husto, at ang ilan ay direktang nahimatay. Sa huli, tumingin ng diretso si Lito sa lalaking may peklat. Sa pagtingin sa kahabag-habag na tagpong ito, ang kutsilyo sa kamay ng lalaking may peklat ay nahulog sa lupa na may kalabog. Ikaw! Huwag kang lalapit! Noon lang niya napagtanto na siya ay nag-provoke ng isang tao na hindi niya dapat ay provoke, at si Lito ay hindi nagyabang nang binalaan niya siya noon. Ngumisi si Lito, malamig ang kanyang mga mata. Parang nakakita ng multo, sumigaw ang lalaking may galos at tumakbo palayo. Dumampot ng machete si Lito at ibinato sa lalaking may peklat. Paf! Tumalsik ang laman at dugo kung saan-saan, at sabay na naputol ang isang braso ng lalaki. Ah! Napasigaw siya at bumagsak sa lupa. Napagpag si Lito at mahinahong sinabi, tapos na. Kinuha niya ang kanyang telepono, tinawagan si Bert Maliman, at sinabi sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Got it? Sect leader. Magpapadala ako ng maghahawak nito. Magalang na sagot ni Bert. Pagkababa ng telepono, malamig na tumingin si Lito sa itim na sasakyan. Sa kotse, si June ay natakot na. Sa sandaling ito, nang tumingin siya kay Lito, bigla siyang nanginag. Walang pag-iisip, tinapakan niya ang accelerator at naghanda na tumakas. Biglang may sumilay na itim na anino sa harapan niya. Nakatayo na si Lito sa harap ng kanyang sasakyan. Natigilan si June at hindi makapaniwala na may napakabilis. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang katinoan. Hehe, ikaw ang dumating para hanapin ang kamatayan. Huwag mo akong sisihin. Sa isang mabangis na tingin sa kanyang mga mata, inapakan niya ang accelerator at bumangga ang sasakyan kay Lito. Gayunpaman, itinaas ni Lito ang kanyang paa at idiniin ito sa harapan ng kotse. Ang sasakyan ay puno ng enerhiya, ngunit hindi ito maaaring sumulong. Paano? Paano ito posible? Halos lumuwa ang mga mata ni June, at natatakpan ng malamig na pawis ang kanyang noo. Tumalon si Lito sa hood ng makina, binasag ang windshield gamit ang isang suntok, hinawakan ang kwelyo ni June, at kinaladkad siya palabas na parang patay na aso. Bitawan mo ako! Kilala mo ba kung sino ang aking ama? Kung maglakas loob kang hawakan ako, pangako mamamatay kang walang libingan. Sigaw ni June. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lito. Pinasok siya nito sa sasakyan at napilayan ang 2 braso. Si June ay sumisigaw na parang baboy na kinakatay. Noong magulo siya, hindi na siya ang gentleman niya noon. Kung maglalakas loob ang tatay mo na lumapit sa akin, sabay ko kayong bubugbugin. Kung may susunod pa, hindi ganoon kadaling mabali ang braso mo. Malamig na sabi ni Lito, pagkatapos ay sinipa siya at humakbang palayo. Dumiretso siya sa bahay. Hindi pa tapos ng pag-aaral si Chenner. Naka-crossleg siya sa sahig, kinuha ang berdeng jade pendant, at nagsimulang mag-concentrate sa cultivation. Makalipas ang halos 4 na oras, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita ni Lito na iyon ang pribadong numero ng telepono ng alkalde at agad itong kinuha. Kumusta, Mayor Zhang? Medyo nasasabik ang tono ni Mayor Zhang. Lito, ngayon lang personal na lumapit sa akin si Miss Catherine ng Renault Group at humingi ng paumanhin sa nakaraang kaso. Nangako rin siya na hindi na niya ito uulitin. Para makabawi sa mga pagkakamali niya, nag-donate din siya ng 50 million para sa katiwalian ng batas. Ganun ba? Ang galing, nakangiting sabi ni Lito. Kahit nakaluhod, masasabi niyang si Ginoong Renault ang humiling kay Catherine na gawin ito. Dahil sa matigas na karakter ni Catherine, paano siya magkukusa para aminin ang kanyang pagkakamali? Lito, huwag kang maging mahinhin. Dahil sa'yo ang lahat. Sinadya ka ni Miss Catherine at sinabing malaki ang naitulong mo sa kanya. May pabor siya sa iyo. Nakangiting sabi ng mayor, puno ng pagpapahalaga ang tono nito. Medyo napahiya si Lito sa papuri. Umubo siya at sinabing, bilang miyembro ng Badoc City, ito ang dapat kong gawin. Binobola mo ako. Sige, sige. Paano na ito? Babayaran kita ng personal ngayong gabi. I'll treat you to dinner. Hindi ka makakatanggi. Ang tono ni Mayor Zhang ay parang utos ng isang superior. Sige, pupunta talaga ako. Tumango si Lito bilang pagsang-ayon. Pagkatapos nilang mag-usap ng ilang salita pa, pumunta si Mayor Zhang sa pulong. Iniligpit ni Lito ang kanyang mobile phone, at sa oras na ito, biglang tumunog ang doorbell.
Bumangon siya at pumunta para buksan ang pinto. Dalawang pulis ang nakatayo sa labas ng pinto at tumingin kay Lito na may hindi magiliw na ekspresyon. Ikaw si Lito, hindi ba? Pinaghihinalaang may sinadyang pinsala. Sumama ka sa amin. Si Jun ba ang tumawag ng pulis? Ngumisi si Lito sa kanyang puso. Walang ekspresyong sinabi ng pulis, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Pagkatapos noon, nilagyan siya ito ng posas. Sa istasyon ng pulisya, natatakpan ng plaster ang mga braso ni Jun, at mukhang naiinip siya. Young Master Zing, nandito ang sospek. Magalang na sabi ng Deputy Director ng Police Station. Pagkatapos, sa ilalim ng escort ng dalawang pulis, pumasok si Lito. Ngumisi si Jun. Kanina ka lang di ba magaling? Bakit ngayon hindi ka magaling? Pagkatapos, tumingin siya sa Vice Director at sinabi, maaari siyang masentensyahan ng ilang taon sa pinakamaraming. Medyo nahiya ang Vice Director. Mr. Zing, ito ay depende sa partikular na sitwasyon, tulad ng sanhi ng usapin. Pinakamainam na humanap ng isa pang saksi, ang partikular na sitwasyon, at ang tiyak na paghatol. Isn't my situation clear enough? He broke my arms. It's unforgivable. I think it's not too much para hatulan siya ng kamatayan. Sa sobrang galit ni Jun ay muntik na siyang mapatalon. Ito. Mukhang nahihiya ang Vice Director. I'm afraid it's not appropriate. I'd better ask about the details of the matter. Ang Deputy Director ay nagtrabaho sa istasyon ng pulisya sa loob ng maraming taon. Nang makita niya ang mayabang na tingin ni Jun, alam niyang na-provoke siya nito. Kung ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawala, siya ay magiging napakasaya. Gayunpaman, hindi sinasadyang natalo siya at nagalit. Tumingin si Lito kay Jun at Nishan, naglakas loob ka bang sabihin sa kanila kung bakit kita sinaktan? Namutla ang mukha ni Jun. Ngumuso siya at tinuro ang Deputy Director. Well, I see that you don't want to be the director. I'll call my father now. Hintayin mo ako. Tinawag siya ng lalaki sa likod ni Jun. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, napaluhas si Jun. Dad, halika sa police station. Nabugbog ako hanggang mamatay. Who dares to hit my son? Teka lang, andyan na ako agad. Nang marinig na binugbog ang kanyang bata na anak, nalungkot si Zelo Zing at agad na sumugod. Wala pang 20 minuto, agresibong dumating si Zelo sa himpilan ng pulisya kasama ang kanyang sekretarya. Nang makita niyang may plaster ang mga braso ng kanyang anak, agad siyang nagalit at malamig na tumingin kay Lito. Nataman mo ba ang mga braso ng anak ko? Oo. Mahinahong sinabi ni Lito, ngunit may dahilan kung bakit ko siya sinaktan. Haha, ayoko na makarinig pa ng kalokohan. You little brat, wait lang makalusot sa kulungan. Ngumisi si Zelo at saka tumingin sa Deputy Director. I don't want to say more. Nabugbog ng ganito ang anak ko. This guy must pay the price. Halata ang pagbabante sa kanyang mga mata. Director Zing, hindi ba ito masyadong nagmamadali? Pawis na pawis ang Vice Director. Nanlaki ang mga mata ni Zelo. I'm going to have dinner with Mayor Zhang later. Nabalitaan ko na may appointment siya with a big shot. I don't want to waste time here. Kung dahil sa'yo na-delay ang mga bagay-bagay, kaya mo ba? Well, sige. Bumantong hininga ang Vice Director at tumingin kay Lito. Ikaw ay pinaghihinalaan ng sinadyang pinsala, at kami ay magpaparusa sa iyo ng mabigat. Nagdilim ang mukha ni Lito. Sinulyapan niya si Zelo at sinabing, bilang isang pampublikong opisyal, naghahanap ka ng mga personal na benepisyo na may kapangyarihan. Sumimangot si Zelo at napagalitan, bastos. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Little bastos, you look so good now. Lihim na tumawa si Jun. Lihim na naawa ang Vice Director. Bata, wala akong magagawa. Ang sarili mo lang ang masisisi mo kung wala kang background. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang cellphone. Cellphone iyon ni Lito. Kinuha ng pulis ang phone niya. Kumunat ang noo ng pulis at kinuha ang telepono. I'm sorry. Nasa police station siya ngayon at walang oras para pumunta. Ngumuso ang pulis at sinabi sa iba, inimbitahan ko siya sa hapunan. Bahagyang nagbago ang mukha ng pulis sa kabilang linya. Anong problema? Nakita ng Vice Director na may mali sa kanyang mukha at nagtanong. Sinabi ng nasa telepono na siya si Mayor Zhang. Mukhang nataranta ang pulis. Hahaha. Stop joking. Paano niya nakilala si Mayor ng ganito? Tumawa ng malakas si Jun at may panghahamak na sinabi. Napailing din si Zelo at nakaramdam ng katawa-tawa. Halika, marinig ko kung sino ang matapang na magpanggap bilang mayor. Inabot sa kanya ng pulis ang telepono.
Mayabang na sinabi ni Zelo, "Hoy, kung maglakas loob kang magkunwaring alkalde muli, paparusahan kita ng matindi." Oh, matandang Zing, paparusahan mo ba ako sa isang seryosong krimen? Mula sa telepono nanggaling ang mapaglarong boses ni Mayor Zhang. Biglang nagbago ang mukha ni Zelo, at umatras siya ng ilang hakbang. Ano? Mayor? Mayor Zhang? Ikaw talaga? Kabanata 187. Sino pa kaya kung hindi ako? Malamig na sumingot si Mayor Zhang at saka sinabing, tanungin kita, paano mo nakuha ang cellphone ni Kuya Lito? Kuya Lito. Hindi na malaya ni Zelo kung ano ang nangyayari at walang malay na nagtanong. Si Kuya Lee, huwag mo akong paglaruan. Kung maglakas loob kang saktan siya, huwag mo akong sisihin sa pagtalikod sa iyo. Lalong lumalamig ang tono ni Mayor Zhang. Lito. Mayor, kilala mo ba siya? Sumulyap si Zelo kay Lito at napalunok ng may kaba. Naramdaman ni Mayor Zhang na may mali, at biglang naging seryoso ang kanyang tono. Kalokohan. Sasabihin ko sa iyo na mag-iimbita ako ng master ngayong gabi. Siya ang master. Ano? Nagulat si Zelo, at nahulog sa lupa ang mobile phone. Tinitigan niya si Lito nang hindi makapaniwala. Ang akala niya ay ang ekspertong binanggit ni Mayor Zhang ay isang maputing buhok, ngunit hindi niya inaasahan na napakabata nito. Nahulog ang telepono sa tabi mismo ng paanan ni Lito at kinuha niya ito. Hello? Mayor Zhang? Nasa police station ako ngayon. Natatakot ako na hindi ako makakasabay sa hapunan. Galit na sabi ni Mayor Zhang, ginawa ba ito ni Zelo? Pasensya na talaga. Pupunta ako ngayon. Gusto kong makita kung ano ang mali sa utak ni Zelo. Napakalakas ng boses niya at sobrang harsh ng tono niya. Mahirap isipin na ang isang maamo at magalang na mayor ay magagalit. Ang mukha ni Zelo ay kasing putla ng kumot. Alam niyang marami siyang naging gulo. Tay, ano pa ang hinihintay mo? Turuan mo siya ng leksyon ang munting bastos na ito na si Lito. Hindi napansin ni Jun ang ekspresyon ng kanyang ama at mabangis na sinabi. Pak! Diretsong itinaas ni Zelo ang kanyang kamay at sinampal siya. Tumahimik ka. Dad, bakit mo ako sinaktan? Baliw ka. Tinakpan ni Jun ang kanyang mukha sa gulat at mukhang agrabyado. You little bastos, papatayin na talaga kita this time. How dare you ask me kung bakit kita sinaktan? Itinuro siya ni Zelo, at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Anong kalokohan ang nangyayari? Nakita ni Jun na hindi maganda ang mukha ng kanyang ama, at biglang nakonsensya. Hindi siya pinansin ni Zelo at lumingon kay Lito. Magalang niyang sabi, Mr. Argel, pinag-isipan ko ng mabuti. Baka may hindi pagkakaunawaan sa inyo ng anak ko. Away lang ng mga kabataan. Hindi naman big deal. Sa tingin ko okay lang. Pagkatapos, humarap siya sa Vice Director at sinabing, tanggalin mo ang kanyang poses. Natigilan ang Vice Director. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Zelo. Tinatrato niya si Lito na parang ibang tao. Director Zing, sa tingin ko ay hindi na kailangan. Ayaw mo ba akong magbayad ng halaga? Maghihintay ako. Gayunpaman, hindi ito pinahahalagahan ni Lito, at ang kanyang tono ay walang malasakit. Ito. Pinunasan ni Zelo ang malamig na pawis sa kanyang noo at nakaramdam ng labis na panghihinayang. Wala pang 10 minuto, sumugod si Mayor Zhang kasama ang kanyang sekretarya. Pagkapasok niya sa pinto, nakita niya ang mga poses sa palso ni Lito, na ikinagalit niya. Bilisan mo at i-unlock mo ang poses para kay Kuya Lito. Galit na sabi ni Mayor Zhang. Natigilan ang Vice Director. Kapatid na Lito ang tawag sa kanya ni Mayor Zhang. Sino ang binata na ito? Habang siya ay tulala pa rin, si Lito ay ngumiti ng mahina at sinabing, Mayor Zhang, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Hindi nagtanong si Director Zing tungkol sa katotohanan. Sinabi niya na sinaktan ko ang kanyang anak at binyantaan ng direktor ng istasyon ng pulisya na humingi ng tawad sa akin. Kailangan kong linawin ito. Kung sino man ang may mali ay dapat magbayad ng halaga. Umiling si Mayor Zhang. Alam niyang galit na galit si Lito, kaya hindi niya maiwasang titigan si Zelo. What are you talking about? You broke my arms for no reason. Siyempre, ikaw ang may kasalanan. Nagsinungaling si Jun. Hehe, walang dahilan. Walang awa ka talaga. Dahil doon, kinuha ni Lito ang kanyang telepono at tinawagan si Bert. Hoy, ipasok mo siya. Si Mayor Zhang, ang direktor, at iba pa ay lahat ay nalilito at tumingin kay Lito ng may pagtataka. Makalipas ang 1 minuto, dinala ni Bert at ng isa pang disipulo ng Shaolong Sect ang isang malakas na lalaki na nabali ang 2 braso. Sabihin mo na. Sigaw ni Bert. Sinulyapan ng matipunong lalaki si Lito at nanginginig. Wala siyang lakas ng loob na itago ang anuman.
Tumingin siya kay June at sinabi ang totoo, si Mr. Zing ang nagbigay sa aming boss ng 800,000 at humiling sa amin na paalisin si Lito. Sinabi rin niya na magiging maayos siya. Siya ang mananagot sa mga tao sa bansa ng kanyang ama. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Zelo. Alam niyang tapos na ang kanyang opisyal na karera. Ikaw. Ang liit mong bastos. Humakbang siya at sinipa si June sa lupa. Ouch! Braso ko. Napasigaw si June sa sakit. Lalong nagalit si Mayor Zhang. Well, Zelo, ito ang iyong mabuting anak. Marunong pa nga siyang pumatay ng tao. Mayor Zhang, I don't know this at all. This little bastos has made a big mistake. Hinding-hindi ako makikialam kung paano siya sentensyahan. Natakot si Zing Yanchang at ibinaba ang kanyang ulo. Tumingin si Mayor Zhang sa Deputy Director na may seryosong tingin at sinabing, dapat mong harapin ng mabuti ang bagay na ito. Hindi ka dapat lumabag sa batas. Paulit-ulit na tumango ang Vice Director. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos, sinabi ni Mayor Zhang sa kanyang sekretarya, ipaalam sa kanya na si Director Zing ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Siya ay na-demote ng 3 magkakasunod na antas at nahatulan ng kamatayan. Oo. Tumango ang sekretarya. Mapatla ang mukha ni Zelo, at nanlambot ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa lupa. Hindi inaasahan ni June na darating ang mga bagay sa puntong ito. Nang maisip niyang baka makulong siya, napaluha siya. Kuya Lito, nasisiyahan ka ba sa ganoong resulta? Magalang na tanong ni Mayor Zhang. Oo. Naramdaman ni Lito na medyo sobra na kung hindi niya bibigyan ng mukha ang alkalde. Mabilis na tiningnan ng Vice Director ang pulis, at binuksan ng pulis ang posas ni Lito. Sinulyapan ng desperadong mag-ama, na dama ni Lito na karapat-dapat sila. Malamig niyang binawi ang kanyang mga mata at humakbang palayo. Sakay sa espesyal na kotse ng alkalde, dumiretso si Lito sa party ng alak. Sa hapagkainan, may ilang matataas na opisyal sa lungsod. Nakinig din sila sa mga ginawa ni Lito at napakagalang sa kanya. Itinaas ni Mayor Zhang ang kanyang baso ng alak at tinanong siya, napakakaya ni kapatid na Lito kaya hindi na namin kailangang magtrabaho sa gobyerno. Kailangan namin ng mga talentong tulad mo. Umiling si Lito at nakangiting sinabi, natatakot ako na hindi ito nararapat. Wala akong background sa edukasyon, at hindi ko alam kung paano kukuha ng pagsusulit. Natatakot ako na wala akong kwalifikasyon. It's not a big deal. Education background and results are not the only standard to evaluate talents. Strength is the only standard. Matatanggap kita. Seryoso ang itsura ni Mayor Zhang. Kalimutan mo na. Sanay na akong tamad. Natatakot ako na hindi ako maging opisyal. Tak namang tumanggi si Lito. Napakataas ng kaalaman ni Mayor Zhang. Nang makitang hindi interesado si Lito, hindi niya ito pinilit. Tumango siya at sinabing, dahil ayaw mo, kalimutan mo na. Pero kung may mga problema ka sa hinaharap, mangyaring huwag mag-atubiling tumulong. Iyon ay sigurado. Bilang isang miyembro ng Badok City, kung maaari akong mag-ambag sa aking bayan, hindi ako magdadalawang isip. Sinabi ni Lito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Malakas na tumango si Mayor Zhang at tumingin kay Lito ng may pagpapahalaga. Sa pagkakaroon ng sapat na alak at pagkain, ninais ni Mayor Zhang na magpadala ng sasakyan para pabulayken si Lito. Ikinawi ni Lito ang kanyang kamay at umalis na mag-isa pagkatapos sabihin na may iba pang mga bagay. Tinawag niya si Bert at nagtanong, nakarating na ba kayong lahat sa Yangtze Mountain? Sumagot si Bert, narito na kami. Handa na ang lahat. Sige. Saglit lang. Pupunta ako dyan. Inalis ni Lito ang kanyang telepono, sumakay ng taxi, at pumunta sa Auspicious Clouds Mountain. Sa paanan ng Yangtze Mountain, isang pick-up truck ang nakaparada. Si Bert, isang armadong Carlito, at 2 disipulo ng Shaolong sect ay nakaupo sa loob. Brother Bert, ano sa palagay mo ang gusto ng sect master na bumili tayo ng napakaraming ores? Sinulyapan ni Carlito ang iba't ibang ore sa likod ng kotse at nalilitong nagtanong. Umiling si Bert. Sino ang makakahuhula sa mga iniisip ng sect leader? Tiyak na kapakipakinabang pa rin sila. Sa oras na ito, isang figure ang lumakad patungo sa kotse. Sa nakaraang segundo, mahigit 20 metro pa ang layo niya, ngunit sa isang kisap mata, napunta siya sa sasakyan. Leader ng sekta. Nang makita ng 4 kung sino iyon ay agad silang sumigaw ng sabay-sabay. Tumango si Lito at pumasok sa kotse. Punta tayo sa Yanbo Lake. Tara na. Lawa ng Yanbo. Kumunat ang noo ni Bert. After a moment of hesitation, he said, nabalitaan ko na hindi mapayapa doon kamakailan. 2 days ago, nagkaroon ng kakaibang makapal na fog. Nag-hire daw ang gobyerno ng mga eksperto para iwaksi ang fog.
Ngumiti si Lito. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ngayon. Ganyan ka na ba, expert? Tiningnan ni Bert ang kumpiyansa na ekspresyon ni Lito at nagtanong sa tuwa. Kabanata 188. Oo, ginawa ko. Tumanggo si Lito. Sa nakalipas na 2 araw, lahat ay nag-uusap kung saan nanggaling ang eksperto. Napakalakas niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ang leader ng sekta. Ipinalakpak ni Bert ang kanyang mga kamay, puno ng pagmamataas ang kanyang mukha. Si Carlito at ang 2 pang disipulo ay tumango rin bilang pagsang-ayon. Lahat ay tumingin kay Lito ng may matinding paghanga. Mahigit 1 oras ang sasakyan bago ito nakarating sa Yanbo Lake. Sa ilalim ng utos ni Lito, ilang tao ang naglipat ng mineral sa isang tiyak na posisyon. Sect leader, anong ginagawa mo? Si Bert at ang iba ay nalilito habang nakatingin sila kay Lito. Gusto kong mag-set up ng spirit formation. Bahagyang nakasimangot si Lito habang nakatingin sa mga ores. Isang spiritual array. Si Bert at ang iba pa ay hindi pa narinig ang tungkol dito. Ang tinatawag na spiritual array ay inilalagay ayon sa tiyak na posisyon ng spiritual stones o magic tools, na bumubuo ng isang espesyal na forma sayon. Ang i-setup ko sa pagkakataong ito ay isa sa mga spirit channeling formation. Hindi lamang nito maaaring tipunin ang spiritual chi mula sa lahat ng direksyon, ngunit maaari din itong itaas ang spiritual chi at bumuo ng isang koneksyon. Matiig ang paliwanag ni Lito. Hindi ba mas mabilis na linangin ang ganoong forma sayon pagkatapos magtipon ng spiritual chi? Lumiwanag ang mga mata ni Bert. Hindi niya maiwasang isipin ang eksenang naglilinang siya sa bahay ni Lito. Tama. Nakakalungkot lang na ang mga ores na ito ay masyadong mababa ang antas at halos walang spiritual chi. Ang epekto ng spirit channeling array ay nabawasan ng husto, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Sa puntong ito, sumimangot si Lita. Natutunan niya ang formation na ito mula sa 9 Yin Yang Scrolls, at ito ay isang high-grade formation. Kung pinagsama niya ito sa isang high-grade na spirit stone, ang epekto ay talagang kamangha-mangha. Nakakalungkot lang na manipis ang espiritual na puwersa sa lupa. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, maaari lamang silang makahanap ng ilang mababang uri ng ores. Huwag kang mag-alala, sect leader. Pagbalik ko, uutusan ko ang buong sekta na magtulungan para makahanap ng mas magandang mineral. Kinuyam ni Bert ang kanyang mga kamao at malakas na sinabi. Tumanggo si Lito. Tila may naisip siya at nagtanong, nakahanap ka na ba ng anumang mga pahiwatig tungkol sa mga halamang iyon? Tumanggo si Carlito. Oo, pero may mga clues lang sa lotes. Sa capital city daw ito lumabas, pero inaalam pa namin kung sinong pamilya ang meron nito. Sige, alamin mo ito sa lalong madaling panahon. Tumanggo si Lito. Sa ngayon, mayroon na siyang clue patungkol sa 3 sangkap na panggamot. Kahit anong presyo ang kailangan niyang bayaran, kailangan niyang makuha ang mga ito. Back off. I'm going to set up the formation. Sabi ni Lito sa malalim na boses. Sina Bert, Carlito, at ang iba pa ay hindi nang ahas na maliitin siya. Mabilis silang umatras ng 50 metro. Inikat ni Lito ang kanyang tunay na chi at biglang lumipad sa hangin, winawagayway ang kanyang kamay sa isang piraso ng mineral. Boom! Boom! Ang malaking bato ay nagsimulang gamulong at lumipat sa isang tiyak na posisyon. Pagkatapos, ginamit ni Lito ang parehong paraan upang ilagay ang natitirang mga bato sa isang nakapirming posisyon. Nang makita ang eksenang ito, labis na nabigla sina Bert, Carlito at ang iba pa. Hindi nila maiwasang lumuhod. Sa sandaling ito, si Lito ay parang isang walang kamatayan, tumuntong sa kawalan at gumagalaw ng mga bagay sa hangin. Nakakaloka ang eksenang ito. Makalipas ang kalahating oras, inayos na lahat ang mga ores. Inilabas ni Lito ang berdeng jade pendant mula sa kanyang dibdib, bakas ng pag-aatubili sa kanyang mga mata. Masyadong mababa ang espiritual na enerhiya ng mga ores na ito, at hindi matatag ang forma sayon. Magagamit lang kita bilang formation ay. Pagkatapos noon, inihagis niya sa ere ang berdeng jade pendant at mabilis na binigkas ang incantation. Buksan. Mahinang sigaw niya. Biglang nag-hover sa ere ang jade pendant, nagniningning na may gintong liwanag. Nag-shoot din ito ng nakasisilaw na mga sinag ng liwanag patungo sa mga ores. Ang lahat ng mga mineral ay biglang naiilawan at konektado sa isa't isa sa isang sinag ng liwanag. Isang komplikado at kahangahangang forma sayon ang lumitaw. Nang makita ni Bert at Carlito ang eksenang ito, tuwang-tuwa sila kaya hindi sila makapagsalita. Para sa iba pang 2 disipulo, dahil ang kanilang paglilinang ay masyadong mababa, sila ay direktang natamba ng malakas na espiritual na presyon. Tara na. Muling nagsalita si Lito.
Biglang nahulog ang jade pendant sa lawa at agad na nawala ang sinag. Kasabay nito, ang spiritual chi mula sa lahat ng direksyon ay sumugod patungo sa Yanbo Lake na parang tubig. Nakumpleto na ang array formation. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, dahan-daang bumaba si Lito na para bang tinatapakan niya ang isang hindi nakikitang hagdanan. Noon lamang nakabawi sina Bert at Carlito. Nagkatinginan sila at magalang na yumuko kay Lito. Salamat, sect leader. Muli kaming nagmulat ng aming mga mata ngayon. Pareho silang mas matanda ng maraming taon kay Lito. Pagharap kay Lito, nanginginig sila sa takot na parang mga bata na kaharap ang isang elder. Tumayo kayo. Tinulungan sila ni Lito na tumayo at pagkatapos ay tumingin sa nagniningning na Yanbo Lake. Wala nang anumang alikabok dito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang Yanbo Lake ay masasabing nasa tuktok nito. Ipapakilala ko kayo sa isang bagong kaibigan, nakangiting sabi ni Lito. Kaibigan, nasaan siya? Natigilan sina Bert at Carlito. Nilaybot nila ang paligid at wala silang nakitang tao. Sa oras na ito, dahan-daang naglakad si Lito patungo sa tabing lawa at bamulong, lumabas ka. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, isang alon ang lumitaw sa ibabaw ng lawa. Pagkatapos, sa tunog ng rumaragas ang tubig, isang malaking puting halimaw ang lumitaw sa tubig. Mag-ingat, sect leader. Nagbago ang ekspresyon ni Carlito at iniyuko niya ang kanyang katawan, handang umatake anumang oras. Anong halimaw? Kunin mo ang espada ko. Hinugot ni Bert ang kanyang espada mula sa kanyang baywang at itinutok ito sa behemoth. Dagendong. Naramdaman ng malakas na layunin ng pagpatay, ang espiritual na dragon na tubigan ay medyo hindi nasisiyahan. Tumayo ang mga kaliskis sa leeg nito at nanginginig. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay, hinawakan ang katawan nito, at mahinang sinabi, "Good girl, mga kaibigan ko sila at mga kaibigan mo rin." Agad na huminto sa pag-atake ang Spirit Flood Dragon, ibinaba ang ulo nito, at hinimas ang kamay ni Lito. Napakamasunurin nito. Nakuha ng Spirit Flood Dragon na ito ang tunay na chi ni Lito at medyo lumaki sa nakalipas na 2 araw. Buong 15 metro ang haba nito, at least, kasing kapal ng 2 taong magkayakap. Tiningnan ito ni Lito at naaliw siya. Napatulala sina Bert at Carlito. Hindi nila maiwasang panasan ang kanilang mga mata. Sect leader? Ano ito? Napalunok si Bert at nagtanong sa mahinang boses. Ngumiti si Lito at sinabi, ito ay isang espiritong dragon na baha, isa sa mga espiritong hayop. Iniligtas ko ang buhay nito noon, kaya nakilala ako nito bilang master nito. You don't have to be afraid of it. The spirit beasts are very understanding of human nature. They will never hurt their companions. Higit pa rito, kapag lumaki ito ng kaunti pa, magagawa nitong pantayan ang lakas ng labanan ng isang martial practitioner pagkatapos nitong magkaroon ng mga banal na kakayahan. Napaawang ang bibig ni Bert nang marinig iyon. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Oh my God, ang galing niya. Dagendong. Para bang naintindihan nito ang papuri ni Bert, ang espiritong baha na dragon ay nagpakawala ng matagumpay na dagendong. Hindi napigilan ni Carlito na matawa. Naiintindihan nito ang kalikasan ng tao. Inilagay ni Lito ang Spirit Flood Dragon pabalik sa lawa at sinabi kina Bert at Carlito, may spirit channeling array dito. Puno ito ng espiritual na enerhiya. Maaari kang magtanim dito sa hinaharap. Bukod dito, nag-set up din ako ng isang maliit na magic matrix na nakasentro sa Yanbo Lake. Walang mga tagalabas na makakalakad sa loob ng radius na 5 kilometro. Hindi mo kailangang mag-alala na maabala. Salamat, sect leader. Sabay-sabay na nagpasalamat sa kanya sina Bert at Carlito. Tumango si Lito. Sige, balik na tayo. Kinabukasan, dahil sa pagkakaayos noong nakaraang gabi, si Lito ay nakatulog. Nang bumangon siya, halos tanghali na. Nang matapos siyang mag-impake ay tumunog ang cellphone niya. Nang makita niya ang tumatawag, naalala niyang nangako siya kay Panhi na magtanghalian kasama niya. Nang kunin niya ang telepono ay mula sa loob ang boses ni Greed. Master Lito, nagsimula ng maghanda ng pagkain ang restaurant. Sunduin na ba kita? Oo, guguluhin kita. Tumango si Lito. Pagkaraan ng ilang sandali, personal na nagmaneho si Greed ng sasakyan. Habang papunta sa House of Treasure, ipinakilala ni Greed ang hapunan kay Lito. Bukod kay Lito, inimbitahan din ni Panhi ang isang mayamang negosyante mula sa Gang City na nagngangalang Junhong Liang. Sinasabi na ang mayamang mangangalakal na ito ay nangolekta ng isang pambihirang Vajra blood body. Nang marinig ito, bahagyang kinuyam ni Lito ang kanyang mga kamao. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pag-asa para makolekta niya ang 3 halamang kailangan para maalis ang Red Lotus Heart-biting venomous insect.
Kabanata 189. Sa kahon sa ikalawang palapag ng House of Treasure, mayroon ng mga malalamig na pagkain na nakalagay sa eleganteng round table na may mga bulaklak ng peras. Sina Panhi at Lito ay naupo sa tabi ng isa't isa at nagpalitan ng ilang salita. 3 henerasyon nang nagnenegosyo ang pamilya ni Liang. Talagang mayaman siya. Bagamat maituturing akong big shot sa Badoc City, kumpara sa kanya, wala ako. Panhi clicked his tongue and sighed, his tone full of inggit. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng pribadong silid. Isang lalaking may katamtamang laki na may parisukat na mukha ang pumasok at sumaludo kay Panhi habang naglalakad. Ay, pasensya na, natagalan ako. Si Panhi ay mabilis na tumayo at sinalubong siya ng pambobolang mukha. Boss Liang, tama ka. It's not too late or too late. Isang matandang lalaki na naka-navy blue na gown ang sumunod kay Junhong. Ang kanyang buhok at balbas ay puro puti, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Mukha siyang immortal. Hayaan mong ipakilala ko siya sa iyo. Ang matandang ginoo na ito ay ang sikat na Feng Shui Master sa Gang City, si Master Di Ching. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Panhi. Mabilis niyang inabot ang kanyang kamay at sinabing, matagal ko nang narinig ang pangalan ni Master Di bilang ang nangungunang Feng Shui Master sa Gang City. Nice to meet you today. Nice to meet you. Oo. Hindi nakipagkamay si Di Ching sa kanya. Bahagya lang siyang tumango at mukhang superior. Nakaramdam si Panhi ng pagsiklab ng galit sa kanyang puso. Akala niya ay talagang magaling si Master Di sa pagpapalabas, ngunit dahil sa mukha ni Junhong, hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang kawalang kasiyahan. Old Pan, di ba sabi mo gusto mong ipakilala sa akin ang isang master? Nasaan siya? Tanong ni Junhong. Sinulyapan niya ang pribadong silid, sumulyap kay Lito, at pagkatapos ay mabilis na lumayo. Sa kanyang opinyon, ang binatang ito ay dapat na maging katulong ni Panhi, kaya't hindi ito nagkakahalaga ng pagtingin sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinuro ni Panhi si Lito at nakangiting sinabi, siya po, Master Lito. Ano? Old Pan, hindi nakakatawa ang biro na ito. Akala ni Junhong ay nagbibiro si Pan. Alam na alam ni Panhi ang mga pagdududa ni Junhong. Noong una niyang makita si Lito, hindi niya akalain na mayroon siyang anumang kakayahan, hanggang sa nakita niya itong gumuhit ng anting-anting sa kawalan upang itaboy ang mga multo at masasamang espiritu. Hindi ako nagbibiro. Siya yun. Panhi nodded na mabigat. Nang makitang seryoso si Panhi, dumilim ang mukha ni Junhong, at medyo madilim ang kanyang mga mata. Kuya Pan, niloko mo ako, hindi ba? Panhi's expression naging cold. I wouldn't dare. Huwag mong maliitin ang murang edad ni Great Master Lito. Ang kanyang mga kakayahan ay masasabing nasa tugatog ng pagiging perpekto. Nang marinig ang mga salitang ito, si Di Ching ay may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Malamig na hump ang sabi niya. Nagyayabang ka ng walang kabuluhan. Halatang hindi naniniwala si Junhong sa sinabi ni Panhi. Ni hindi niya nilinggan si Lito at nakangiting sinabi, maupo ka at kumain. Pagkaupo nila ay may pumasok pang 2 tao mula sa labas ng pinto. Ang isa ay isang matabang lalaki na mamantika ang mukha, na halatang nasa boss level. Ang isa naman ay isang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abong sombrero na balat ng melon. Oh, di ba Boss Liang? Bakit ka pumunta sa Badoc City? Dirdiretsong pumasok ang matabang lalaki at magiliw siyang binati. Sino ka? Puno ng pagdududa ang mukha ni Junhong. My surname is Jin. Like Boss Pan, I work in real estate. We are friends in daily life. Panhi's face darkened the moment na nakita niya ang bagong dating. He said in a low voice, bakit siya nandito? Pinigilan ba niya tayo? Boss Pan? Sino ang taong ito? Nagtataka na tanong ni Lito. Panhi said with a gloomy face, his surname is Jin, and we all call him Sanjin. Like me, he works in real estate, and he always fight with me openly and secretly. Sa pagkakataong ito, nais ni Boss Liang na bumuo ng isang lupain sa Badoc City. Kailangan niyang makahanap ng partner sa pakikipagtulungan. Gusto ko munang makarating doon, ngunit hindi ko inaasahan na malalaman niya ito. Siguradong may masama sa kanya. Kaibigan pala ni Boss Pan. Bakit hindi tayo umupo at kumain? Tumawa si Junhong. Malamig na sulyap si Panhi kay Sanjin. Mr. Jin is a busy man. I don't think he has time to eat with US. Nagkataon lang, may oras ako ngayon. Tumawa ng walang modo si Sanjin. Pagkatapos, tumabi siya at tumingin sa nasa likod niyang nasa medyo may edad na. Boss Liang, hayaan mo akong ipakilala sa iyo.
Ito ang aking kaibigan, si Master Rui Wang, isang sikat na talisman master sa Jiangbei. Si Diching, na nakapikit, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin sa medyo may edad na lalaki. Jiangbei. Ano ang relasyon mo at ng henerasyon ng anting-anting na walang kamatayang si Qili Wang? Kaagad na itinaas ni Rui ang kanyang baba, ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Aking lolo sa tuhod. Ang tatlong henerasyon ng pamilya Wang ay nakatanggap lahat ng mga turo ng lolo sa tuhod. Oo. Isang pahiwatig ng pagpapahalaga ang sumilay sa mga mata ni Diching. Pagkatapos ay bumulong siya ng ilang salita sa tenga ni Junhong. Tumango si Junhong at tumingin kay Rui ng may malaking paggalang. Kaya si Master Wang. Paumanhin sa kawalang galang. Maupo ka. Ang mga mayayaman sa Gang City ay palaging naniniwala sa Feng Shui at naniniwala sa misteryo ng mga multo at Diyos. Iginagalang nila ang mga ganitong uri ng mga master. Sa oras na ito, tiningnan ni Rui si Junhong pataas at pababa at nakasimangot na sinabi, Boss Liang, mayroon ka bang pananakit ng kasukasuan? Nang marinig ito, labis na nagulat si Junhong, at pagkatapos ay tumango siya ng mariin. Oo, ito ang ugat ng sakit ko noong bata pa ako. Ngayon ay umuulan, at ang sakit ng tuhod ko. Sa 2 araw na ito, umuulan at hindi ako makatulog sa gabi. Haha, President Liang, napakaswerteng nakilala mo ako. Napangiti si Rui. Natigilan si Junhong, at saka siya mukhang masaya. Ibig mong sabihin kaya mong gamutin ang pananakit ng kasukasuan ko. Kailangan ko lang ng anting-anting para gumaling ka. Nagmamalaki si Rui. Kung gayon ay gamutin mo ako sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Junhong. Tumingin si Rui kay Panhi, na nakaupo sa tabi ni Junhong, at nakangiting sinabi, pakiusap, bigyan mo ako ng daan, Boss Pan. Kaya ko siyang gamutin. Nang marinig ito ni Panhi, nagdilim agad ang ekspresyon niya. Paano niya ako hinayaan, ang host, na ibigay ang aking upuan? Boss Pan? Bakit ka nakatayo dyan? Ayaw mo bang gumaling ang tuhod ni Boss Liang? Nakaupo sa kabilang panig si Junhong, sinabi ni San na may malisyosong ngiti. Si Panhi ay wala siyang choice kundi tumayo at isuko ang kanyang upuan. Nagbuhos si Rui ng tubig sa isang mangkok at pagkatapos ay kumuha ng anting-anting mula sa kanyang mga braso. Pumikit siya at bumulong. Bumangon ka. Bigla siyang nagmulat ng mata at sumigaw. Biglang nagsimulang masunog ang anting-anting. Nang makita ito, natigilan si Junhong at paulit-ulit na pinuri, talagang master siya. Itinaas ni Rui ang sulok ng kanyang bibig, inilagay ang nasusunog na abo sa tubig, at ibinigay kay Junhong. Boss Liang, inumin mo na. Pangako, gagana agad. Agad na inilagay ni Junhong ang mangkok sa kanyang bibig at handa nang uminom. Teka lang. Si Lito, na matagal nang nanahimik, ay biglang nagsabi, Boss Liang, hindi mo maaaring inumin ang tubig na ito. Hindi lamang nito mapapagaling ang iyong sakit sa kasukasuan, ngunit ito ay magpapalalo pa sa iyong kalagayan. Ano? Nang marinig ito, hinampos ni Rui ang mesa at tumayo. Nagdududa ka ba sa akin? Ang talisman skills ng pamilya ko ay naipasa sa henerasyon hanggang sa henerasyon. I wonder kung saang sekta ka nanggaling. Walang sekta o sekta. Mahinahong sumagot si Lito, ngunit totoo ang sinabi ko. Walang silbi ang iyong anting-anting. Ngumisi si San at sinabing, Boss Pan, how dare you bring such manawalang pamilya at sekta kay Boss Liang? Hindi mo siya sineryoso. Ikaw. Sa sobrang galit ni Panhi ay wala siyang masabi. Medyo nakaramdam siya ng panghihinayang. Bagamat may ilang kakayahan si Lito, wala siyang pamilya o sekta, at napakabata pa niya kaya hindi niya kayang pigilan ang iba. Nang marinig ang mga salita ni San, medyo nalungkot din si Junhong. Sabi niya sa malungkot na mukha, Boss Pan, kung gusto ng kaibigan mo na makipag-usap ulit, yayain mo siyang lumabas. Panhi shook his head and said in a low voice, Master Lito, sorry talaga. Umiling si Lito. Ayos lang. Nang walang pakikialam si Lito, ininom ni Junhong ang tubig ng anting-anting sa isang hininga. Makalipas ang halos 1 minuto. Hindi na talaga masakit ang tuhod ko. Nakakapagtaka. Nagtatakang sabi niya at saka hinawakan ang kamay ni Rui. Master Wang, maraming salamat sa paglutas ng aking malaking problema. Nakangiting sabi ni Rui, wala lang. It's fate. Kung wala ang tulong ni Mr. Jin, hindi kita nagamot. Tumingin si Junhong kay Sanjin. Mr. Jin, malaki ang naitulong mo sa akin this time. We will be friends in the future. Natawa si San at sinabing, Boss Liang, pwede ko bang bayaran ang lupang ipapaunlad mo? Matapang na sinabi ni Junhong, madaling sabihin iyon. Pumunta tayo sa eksena sa loob ng ilang araw at pumirma sa kontrata. Salamat, Boss Liang.
Tuwang-tuwa ang Gold 3. Iyon ang tubo ng 10 milyong dolyar. Nakuha niya ito sa isang iglap. Si Panhi naman ay nag-aapoy sa galit. Wala siyang ibang gusto kundi itulak si San sa lupa at bunutin ang kanyang balat at mga litid. Anak, ayon sa sinabi mo kanina, naiintindihan mo ba ang anting-anting? Sa oras na ito, si Rui, na kampante, ay tumingin kay Lito sa kanyang mga mata na puno ng provokasyon. Medyo, sagot ni Lito. Kung ganoon, bakit hindi mo ipakita sa amin ang iyong kakayahan? Sabi nga sa kasabihan, walang katapusan ang pag-aaral, at ito ay nagbibigay sa akin ng mahabang paraan upang matuto. Nagkunwaring mahinhin si Rui. Ngumuso si San at mapang-asar na sinabi, Master Wang, napakataas ng tingin mo sa kanya. Sa tingin ko, halatang sinungaling ang taong ito. Kabanata 170. Puno ng galit ang mukha ni Pan. San, huwag mo akong sir-on. Nang makitang nagtitigan ang dalawang lalaki, ikinaway ni Junhong ang kanyang kamay at sinabing, kung ganoon, hayaan mong magpakitang gilas ang binatang ito. Si Panhi ay tumingin kay Lito ng may pag-asa. Great Master Lito, ipakita mo sa kanila kung ano ang kaya mo. Umiling si Lito. Hindi ako natutong magpakitang gilas. Sa isang tabi, si Diching ay tumawa ng malamig. Brat, binibigyan ka ng pagkakataon ni Boss Liang pero ang yabang mo. Ngumisi si San at sinabing, sa tingin ko ay wala siyang kakayahan. Hindi siya naglalakas loob na ipakita ito. Naghahanap lang siya ng dahilan para sa kanyang sarili. Puno ng sama ng loob ang mukha ni Junhong. Itong si Lito, napakabata pa niya, masyado lang siyang mapagpanggap. Sa oras na ito, tumingin si Lito kay Junhong at mahinang sinabi, pero Boss Liang, may ipapaalala ako sa iyo. Anong pinagsasabi mo? Sabi ni Junhong na may pagtatampo. Kung hindi dahil kay Panhi, hiniling niya sa kanyang mga tauhan na paalisin si Lito. Lumipat ang tingin ni Lito sa pagitan ng mga kilay ni Junhong at sinabi niya sa malalim na boses, sa loob lamang ng 1 o 2 araw, haharapin mo ang isang madugong sakuna. Kung magaan ka, masusugatan ka ng malubha, ngunit kung seryoso ka, mawawalan ka ng buhay. Anong sabi mo? Biglang nagbago ang mukha ni Junhong. Hinampis niya ang mesa at tumayo na nanginginig sa galit. Pati si Pan his face darkened. Ang mga taga-Gang City ang pinakapamahiin. Sa pandinig ni Junhong, ang mga salita ni Lito ay isa lamang sumpa. How dare you curse Boss Liang? Pagod ka na bang mabuhay? Tinuro siya ni San at inis na sambat. Lalong galit si Diching. Kanina ko lang nakalkula ang yaman ni Boss Liang. Napakaswerte niya sa nakalipas na 2 taon kaya paano magkakaroon ng pagdanak ng dugo. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Si Panhi ay mabilis niyang sinubukang pakinisin ang mga bagay-bagay. Si Kuya Lito ay isang taos-pusong tao. Hindi siya nagsasalita ng walang kaparerekon. Sa tingin ko ay may dahilan kung bakit niya nasabi iyon. Boss Liang, ikaw. Tama ka. Galit na galit si Junhong at malamig na sinabi, Boss Pan, salamat sa iyong mabuting pakikitungo ngayon. Kunin mo ang pagkain na ito bilang aking treat. Mangyaring umalis ka agad kasama ang iyong kaibigan. Lumapit ang 2 bodyguard ni Junhong, itinuro ang labas ng pinto, at sinabi kay Panhi, Boss Pan, please. Nang marinig ito ni Pan ay namutla ang mukha niya. Tila ang pagtutulungang ito ay ganap na walang pag-asa. Boss Liang, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari tayong tumaya. Seryosong sabi ni Lito. Tinanong ka ng amo namin na umalis. Hindi ka naman nakakaintindi ng lengguwahe ng tao diba? Mabangis na sumugod ang bodyguard at gustong sunggaban si Lito. Ngunit bago pa mahawakan ng kanyang kamay ang katawan ni Lito, ang kanyang palso ay hinawakan ni Lito. Masakit. Bitawan mo ako. Sa sobrang sakit ng 1.5 metrong bodyguard ay tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Nang makita ito, ang isa pang bodyguard ay mabilis na lumapit upang tumulong, ngunit sinipa ni Lito. Nagbago ang ekspresyon ni Junhong, at lihim siyang nagulat. Hindi niya inaasahan na napakahusay ng mga kasanayan ni Lito. Parehong nagpractice ng martial arts ang kanyang mga bodyguard, ngunit napakadali niyang nasakop. Sige, lumabas na kayong dalawa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Junhong. Nagkunwari siyang kalmado at inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras. Sinabi niya kay Lito, sinabi mo lang na gusto mong tumaya. Paano ka tumaya? Bahagyang ngumiti si Lito. Napakasimple lang. Kung tapos na ako sa pagsubok, dapat pirmahan ang project mo kay Boss Pan. Paano kung hindi gumana? Tanong ni Junhong sa malalim na boses. Kung hindi ito gagana, maaari mong kunin ang buhay ko, mahinahong sabi ni Lito. Ano? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang lahat, hindi pa banggitin si Junhong. Lahat ay tumingin kay Lito na para bang nakatingin sila sa isang baliw.
Isang baliw lang ang hindi mamamatay. Si Panhi ay mabilis siyang hinaila pabalik. Kuya Lito, alam kong tapat ka sa iyong kaibigan, ngunit hindi mo kailangang paglaruan ang sarili mong buhay. Kung hindi ka magtagumpay sa pagtutulungang ito, wala kang kabuluhan kung mawala ang iyong buhay. Okay lang ako. Alam ko na ang gagawin. Masayang ngumiti si Lito at inaliw siya. Sanjin said with an beast smile, Mr. Liang, I think this guy not give up until he is dead. Why don't you promise him? Nang makita ang matatag na ugali ni Lito, hindi napigilan ni Junhong ang pagpalo ng tambol sa kanyang puso. May nakita ba talaga siya? Okay, then I'll agree to this bet. Tumango siya at saka sumimangot. Kung totoo ang sinabi mo, may paraan ba para matigil ang madugong kalamidad na ito? Oo. Tumingin si Lito kay Rui at nagtanong, mayroon ka bang blankong papel? Hindi alam ni Rui kung ano ang ginagawa niya. Kumuha siya ng isang blankong papel na anting-anting at inihagi sa kanya. Inilapag ni Lito ang paper sa mesa, pinagdikit ang kanyang kanang hintuturo at gitnang daliri, at mabilis na nagsulat sa paper. Anong ginagawa niya? Mukhang natarante si San. Puno ng panunuya ang mukha ni Rui. Ngumisi siya at sinabing, halos 50 taon na akong nag-aaral ng anting-anting pero hindi pa ako nakakita ng ganoong pamamaraan. Tila hindi narinig ni Lito ang kanilang pangungutya at tumutok sa pagguhit. Tapos na. Inabot ni Lito ang anting-anting kay Junhong at sinabing, mula ngayon, kung dala mo itong anting-anting, maiiwasan mo ang iyong madugong kapahamakan. Kinuha ni Junhong ang papel at tiningnan ito mula kaliwa hanggang kanan. Isa lang itong ordinaryong blankong papel, walang pinagkaiba sa dati. Boy, if you dare to mess with me, hindi kita bibitawan. Sabi ni Junhong na may malamig na mukha. Huwag kang mag-alala. Tiyak na gagana ito sa loob ng 3 araw. Darating ka at magmamakaawa sa akin. Mabagal na sabi ni Lito. Hindi na hinintay ang sagot ni Junhong, tumalikod siya at lumabas ng silid. Si Panhi ay nagmamadali rin siyang lumabas. You brat. How dare you say na magmamakaawa si Boss Liang sa kanya? Mangarap ka. Sigaw ni San sa likod nila. Sa koridor, napabuntong hininga si Panhi. Nako, hindi ko inaasahan na magiging ganito. Kung alam ko lang sana ng mas maaga, hindi ko na inistorbo si Kuya Lito at ginawa mong masama ang tingin mo sa akin. Boss Pan, kumalma na po kayo. Nakangiting sabi ni Lito. Sa mga nangyari kanina lang, naramdaman niya na bagamat tuso at tukana si Panhi, loyal din siya kaya maganda ang impresyon niya sa kanya. Kuya Lito, sinabi mo lang na nagkaroon ng madugong sakuna si Boss Liang. Totoo ba? Wala siyang pagdududa sa lakas ni Lito. Oo. Pagpasok pa lang niya sa kahon ay may nakita akong bakas ng itim na gas sa kanyang noo. Pero ang itim na gas ay nagbabadya at napakalihim. Kahit ang master ng Feng Shui ay hindi nahanap. Tumango si Lito. Si Panhi ay may sasabihin pa siya. Sa oras na ito, ang sigaw ng isang batang babae ay nagmula sa susunod na kahon. Boss Wu, may gagawin pa ako. Sabi ng isang lalaki na may nakakaawang ngiti, napakaganda mo. Sayang ang pagdadala ng plato. Samahan mo ako magdamag. Bibigyan kita ng magandang bag. Hindi, ayoko. Bitawan mo ako. Umiiyak at nagmamakaawa ang dalaga. Hindi ganoon kadaling umalis. Halika, halikan kita, nakangiting sabi ng lalaki. Pakiramdam ni Lito ay napakapamilyar ng boses ng babaeng ito. Binuksan niya ang kanyang X-ray vision at nakita niya ang isang malaking mesa ng mga amo na umiinom at kumakain sa private room. Ang isa sa kanila, na mataba ang ulo, ay hinihila ang isang magandang waitress sa kanyang mga bisig. Ang iba ay pumapalakpak ng kanilang mga kamay at nagpapalakpakan. Para naman sa waitress, nakilala siya ni Lito. Siya si Chure Chu, na nagbebenta ng tradisyonal na gamot sa komperensya ng parmasyutiko noong nakaraang panahon. Isang grupo ng mga hayop. Nagmura siya sa puso, lumakad kaagad, at sinipa ang pinto. Nang makita ito ni Panhi ay nagulat siya at mabilis na sumunod. Nang akmang hihilahin ni Boss Wu si Chure sa kanyang mga bisig, ang kanyang puso ay lumakas ng tibok. Biglang bumukas ang pinto ng private room at pumasok ang isang binata. Mapahamak, sino te? Agad nagalit ang grupo ng mga amo at pinagalitan. Hindi sila pinansin ni Lito. Tinuro niya si Boss Wu at malamig na sinabi, ikaw, bitawan mo siya at humingi ng tawad sa kanya. What are you talking about? Alam mo ba kung sino ako? You are courting death. Galit na galit si Boss Wu at napakabangis ng kanyang mukha nang maputol ang magandang balita. Tama na yan, boy. Huwag kang makialam sa negosyo ng iba. 12-12 ng tao ang maari nating tawagan sa pamamagitan lamang ng pagtawag sa telepono. Mahihirapan ka kapag ganoon.
Galit ding nagsigawan yung iba. Sa oras na ito, 5 o 6 na tao sa mesa ang tumayo at pinalibutan si Lito, handang turuan siya ng leksyon. Ang mga mata ni Chure ay namumula sa luha. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Lito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Lito, salamat, pero umalis ka kaagad. Ayokong madamay ka para sa akin. Humihikbi siya, at puno ng luha ang maganda niyang mukha. Sa pagtingin sa kanyang kaawa-awa at walang magawang hitsura, galit na galit si Lito at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao kaya tumikim ang mga ito. Nang malapit ng mag-away ang dalawang panig, nakangiting lumapit si Panhi. Oy, hindi ba ito si Old Wu? Nang makita ni Boss Wu si Panhi, natigilan din siya. Boss Pan. Old Wu, sa tingin ko ay may hindi pagkakaunawaan. Kaibigan ko si Kuya Lito, at kaibigan din ni Kuya Lito ang babaeng ito. Mangyaring magpakita ng kaunting awa, Boss Wu. Si Panhi ay napakagalang niya. Nagdilim ang mukha ni Boss Wu, at tumingin siya kay Chure. Talagang ayaw niyang pakawalan ang ganoong kagandang dalaga. Gayunpaman, parehong mas mataas ang yaman at katayuan ni Panhi kaysa sa kanya. Kinailangan niyang bigyan siya ng mukha. Dahil nagsalita na si Boss Pan, kaya kalimutan mo na. Binitawan ni Boss Wu si Chure, at ang mga taong iyon ay bumalik din sa kanilang mga upuan. Hinailan ni Lito si Chure palabas ng silid at nakakita ng tahimik na sulok. Si Chure ay natakot at patuloy na umiiyak. Sa huli, ibinagsak niya ang sarili sa mga bisig ni Lito at napaluha. Tinapik ni Lito ang likod niya. Sige, ligtas ka na ngayon. Pateng, naramdaman niyang may mali. Bakit ang init ng katawan ni Chure? Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang namumula ang mukha nito, at lalong lumalabo ang mga mata nito. Ang magaganda niyang malalaking mata ay tila balon ng tubig, puno ng pagmamahal. Ako. Sobrang init. Napahikbi siya. Ay hindi. Sumimangot si Lito at nagmamadaling nagtanong sa kanya, kanina ka pa ba kumain? Hindi. Kinusat ni Chure ang kanyang mga mata, nag-isip sandali, at sinabing, si Boss Wu, pinainom ako ng isang baso ng juice. Oo naman. Sumipsip si Lito ng malamig na hangin at naisip sa sarili, nakakagulo ito. Agad niyang tinulungan si Chure para mahanap si Panhi. Boss Pan, may suite ba dito? Can you get me a room? Si Panhi ay sulyap sa kanya at kay Chure, na parang may bigla siyang na-realize. Naiintindihan ko. Kuya Lito, wait lang. Hahanap ako agad ng gagawa. Maya-maya, bumukas na ang kwarto. Si Panhi ay inabot niya sa kanya ang room card at sinabing may malabong ngiti, Brother Lito, kahit bata ka pa, dapat marunong kang mag-control sa sarili mo. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata sa kanya. Nang walang anumang oras para magpaliwanag, agad niyang tinulungan si Chure na makapasok.